Tumawag sa akin ang anak ko bandang 2:00 ng madaling araw, nanginginig ang boses na parang gumuguho ang paligid niya, nagmamakaawa para sa ahi 1,500,000. Ang dahilan, nakahiga daw ang asawa niya sa ospital at hindi kikilos ang mga doktor hanggat walang bayad. Sa madilim at tahimik na sandaling iyon, muntik na akong maniwala, muntik nang hayaang itulak ako ng konsensya palabas ng kama nang marinig ko siyang bumubulong ng utos sa likuran. Para bang wala akong iba kundi ang personal nilang bangko. Noon, biglang bumalik ang lahat, ang bawat alaala ng kawalang galang, ang pagbabaliwala nila sa akin, ang bawat sandali na, tinrato nila akong pabigat sa halip na ang ama na nagpalaki sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, tawagan mo ang mahal mong ama, at ibinaba ko ang telepono. Ipinikit ko ang mga mata ko at natulog ng payapa, isang kapayapaang hindi ko na naramdaman sa loob ng maraming taon. Pero kinabukasan, nang tumunog ulit ang telepono at sinabing pulis ang tumatawag, biglang nag-iba ang lahat. Lumabas na ang kwento tungkol sa ospital ay simula pa lang ng isang mas matinding katotohanan, isang katotohanang maglalantad sa lahat ng kasinungalingan, pagtataksil, at kasakiman nila. Hindi ito kwento tungkol sa isang amang nagpatalo. Ito ang kwento ng isang ama na sa wakas ay nakita ang tunay na kulay ng kanyang anak at manugang, at piniling manindigan sa paraang hinding-hindi nila inakala. Samahan mo ako dahil ang ibinunyag ng pulisya, ang tinangkang itago ng anak ko, at kung paano ko binaligtad ang sitwasyon, laban sa kanila ay ang bahaging hinding-hindi mo inaasahan, at ang bahaging magdudulot sa iyo ng higit na kasiyahan, kaysa sa anumang kwento ng paghihiganti na narinig mo. Ako si Francisco Isco Reyes. 68 taong gulang, isang retiradong structural engineer, na gumugol ng 40 taon sa pagdidisenyo ng mga tulay sa Pilipinas. Nagtayo ako ng mga bagay na sadyang tatagal, mga istrukturang ligtas, na nagdadala sa mga tao mula sa isang panig patungo sa isa pa. Akala ko naiintindihan ko ang mga pundasyon. Akala ko alam ko kung paano makikita kapag may malapit ng gumuho. Tumunog ang telepono bandang 2:07 ng madaling araw. Eksakto kong alam ang oras dahil tinitigan ko ang kumikinang na numero sa orasan ko sa nightstand, sa loob ng 3 ring bago ko naabot ang receiver. Sa edad ko, ang isang tawag sa oras na iyon ay nangangahulugang isa lang, may mamamatay o patay na. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko bago pa man ako nakabati. Itay. Diyos ko po. Itay, kailangan mo kaming tulungan. Ang boses ni Jansen ay basag at desperado, boses ng isang taong nasa bingit ng kapahamakan. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ang bata na tinuruan kong magbisikleta, magtapo ng football, at makipagkamay ng may paggalang. Si Vivian po. Nag-collapse siya sa bahay. Nasa ospital kami. Sabi nila kailangan niya ng emergency, na operasyon, may problema sa puso. Itay, hindi sila mag-oopera hanggat wala kaming bayad. 1,500,000. Wala kaming ganon. Pakiusap, itay. Pakiusap. Umupo ako sa kama, nadama ng mga paa ko ang malamig na sahig. Madilim ang silid, maliban sa maputlang asul na ilaw mula sa screen ng telepono. Walang laman ang tabi ni Marisa ng kama, tulad ng nakalipas na 2 taon. Natutulog pa rin ako sa kabilang gilid, na para bang nag-iiwan ng lugar para sa alaala niya. Asalambilyan 5 na limon biluan. Ang halaga ay nakabitin sa hangin na parang usok. Naisip ko ang savings account ko, ang perang itinabi namin ni Marisa para sa mga pene. Emergency, para sa mga apo na hindi namin nagkaroon, para sa isang kinabukasan na tila lumiliit bawat taon. Naalala ko ang lahat ng beses na sumulat ako ng mga tseke para kina Jansen at Vivian. Ang ka-down payment sa bahay nila. Ang sasakyan noong naaksidente si Vivian. Ang utang sa credit card na tila hindi nauubos kahit gaano pa karami ang binayaran ko. Jansen, dahan-dahan, sabi ko, sinikap kong maging kalmado. Anong ospital? Ano eksakto ang sinabi ng doktor? Huminto siya sandali, may kaluskos, at pagkatapos ay narinig ko iyon. Isang bulong, mahina, halos natabunan ng static, ng masamang linya, ngunit malinaw pa rin. Alam ko na sasabihin niya yan. Ang boses ni Vivian, hindi mahina, hindi namamatay, kundi nagtuturo, nagdidirekta. Ang mga salita ay para kay Jansen, hindi para sa akin. Pero narinig ng telepono. 5 salita na nagpabago sa lahat ng akala kong alam ko. Nananatili akong hindi kumikilos. Ang dilim sa silid ay tila kumapal. Naririnig ko ang sarili kong paghinga, mabagal at sinasadya, tulad ng dati kong ginagawa bago magbigay ng mahirap na presentasyon sa mga investor. Huwag magpanik. Suriin ang sitwasyon. Huwag kumilos hanggat hindi naiintindihan ang kalagayan. Itay, nandyan ka pa? Boses ulit ni Jansen, may pag-aalala, naghihintay. Ipinikit ko ang mga mata ko. Nakita ko ang mukha ni Marisa sa isip ko, ang tingin niya sa akin, mula sa kanyang kama sa ospital, 3 araw, bago siya pumanaw. Sobrang nanghihina siya, halos hindi niya na madiin ang kamay ko, ngunit malinaw ang mga mata niya. Franklin, bulong niya, kung ano man ang mangyari, hanapin mo si Nora.
Nasa kanya ang kailangan mo. Hindi ko iyon naintindihan noon. Akala ko nalilito siya, nawawala sa epekto ng gamot. Ngunit hinding-hindi nalito si Marisa. Nakita ni Marisa ang mga bagay na hindi ko nakikita. Itay, pakiusap. Inihahanda na siya para sa operasyon. Nauubusan na tayo ng oras. Naisip ko ang lahat ng hapunan kung saan umiikot ang mata ni Vivian sa mga kwento ko. Lahat ng pagkakataong tinawag niya ang bahay namin na luma at gurang na bahay. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin noong libing ni Marisa, hindi ng kalungkutan, kundi ng isang bagay na parang plano. Binaliwala ko ang lahat ng iyon dahil mahal siya ni Jansen, at gusto ko lang na maging masaya ang anak ko. Ngunit ang bulong na iyon, ang malamig at mayabang na bulong na iyon. Tawagan niya ang ama niya, sabi ko. Ang boses ko ay kalmado, halos banayad. Hindi na ako ang Bill Emergency Fund niyo. Itay, hindi ka pwedeng ganyan. Mamamatay na siya. Hindi siya mamamatay. Pinindot ko ang button para tapusin ang tawag. Nagdilim ang screen. Ang katahimikan na sumunod ay ang pinakamalakas na narinig ko. Umupo ako doon sa gilid ng kama ko, nakapatong ang mga kamay ko sa tuhod, nakatitig sa kawalan. Ibinaba ko lang ang tawag sa anak ko. Tumanggi ako sa unang pagkakataon sa loob ng 38 taon. Dapat ay nakaramdam ako ng guilt. Dapat ay natakot ako. Sa halip, nakaramdam ako ng iba. Isang bagay na parang unang paghinga matapos muntik ng malunod. Hindi na ako bumalik sa pagtulog. Nagtimpla ako ng kape at umupo sa lamesa sa kusina, pinanood ang dilim sa labas ng bintana na dahan-dahang nagiging abo. Naisip ko ang mga pundasyon. Naisip ko ang mga load-bearing walls, ang mga stress point, at ang lahat ng hindi nakikitang puwersa na nagpapatibay sa isang istruktura o nagpapabagsak dito. Sa loob ng ilang minuto, tumunog muli ang telepono ko. Inabot ko ito, inaasahan ang numero ni Jansen. Hindi si Jansen. Ang screen ay nagpakita ng isang hindi kilalang numero na sinundan ng dalawang salita na nagpalamig sa kape ko sa kamay ko, Police Department. Sinagot ko ang telepono habang hindi pa rin nagagalaw ang kape ko sa lamesa, matagal nang malamig ang usok. Ginoong Francisco Reyes. Ang boses sa kabilang linya ay lalaki, propesyonal, dala ang maingat na neutralidad ng isang taong sanay maghatid ng masamang balita. Ito po si Pulis David Ramos, galing sa tanggapan ng pulisya. Humihingi ako ng paumanhin sa pagtawag ng maaga, Ginoo, ngunit mayroon kaming sitwasyon na nangangailangan ng agarang atensyon ninyo. Sumulyap ako sa orasan sa dingding ng kusina. Lampas lang ng 7:00 ng umaga. Ang kulay abo na liwanag sa labas ay naging maputlang ginto at nagsisimula ng gumalaw ang mga ibon sa dating hardin ni Marisa. Nakaupo ako sa lamesa na ito sa loob ng halos 5 oras, inuulit ang binulong na pangungusap na iyon sa isip ko. Anong klaseng sitwasyon, opisyal? Huminto siya. Narinig ko ang kaluskos ng mga papel, ang pag-ingit ng upuan. Ginoong Reyes, alam ba ninyo na may tumawag sa 911 kagabi, bandang 2:15 AM, na nagsasabing ang isang babae sa bahay ng inyong anak ay nakararanas ng cardiac emergency na nagbabanta sa buhay? Nagbigay ang tumawag ng inyong impormasyon sa insurance at humingi ng agarang ambulansya. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono. 2:15 AM. 8 minuto matapos tumawag sa akin si Jansen. 8 minuto matapos kong ibaba ang tawag sa anak ko sa unang pagkakataon sa buhay ko. Wala akong alam diyan. Wala. Pero ito ang masalimuot. Dumating ang mga opisyal namin at mga paramedic sa address sa loob ng 11 minuto. Walang nagbukas ng pinto. Sinubukan nilang tawagan ang numerong tumawag sa 911, ngunit napunta ito agad sa voicemail. Matapos ang 20 minuto, napilitan silang umalis. Karaniwang protocol, iyan kung saan hindi kami makakontak at walang nakikitang ebidensiya ng kagipitan. Maingat kong ibinaba ang tasa ko ng kape na para bang mababasag ito. At ang babae, ang di umano'y namamatay. Kaya ako tumatawag, Ginoong Reyes. Sinuri namin ang bawat ospital sa loob ng 50 milya. Walang tumutugma sa paglalarawan na ibinigay sa tawag na iyon ang na-admit kagabi. Walang cardiac emergencies na kinasasangkutan ng isang babae sa kalagitnaan ng 30s. Walang record ng sinumang gumamit ng inyong impormasyon sa insurance para sa paggamot, huminto siya ulit. Ginoo, naniniwala kami na ang tawag ay fraudulent, pandaraya. Ang salita ay bumagsak na parang batong ibinagsak sa tahimik na tubig. Pandaraya. Naisip ko ang bulong ni Vivian, ang boses niya ay napakatahimik at tiyak. Alam ko na sasabihin niya yan. Hinulaan niya ang reaksyon ko dahil pinag-aralan niya ako. Alam niya eksakto kung aling pindutan ang pipindutin, kung aling guilt ang sisimulan, kung aling kahinaan ang gagamitin. Mayroon pa, sabi ni Ramos. Nag-flag ang aming technical team ng ilang di pangkaraniwang aktibidad na konektado sa inyong pangalan. Sa pagitan ng 2:30 at 4 AM, kagabi may nagtangkang mag-access sa health insurance portal ninyo ng 3 beses.
Hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka sa palogin dahil mali ang password, ngunit naitala ng sistema ang IP address. Lumunok siya. Ginoong Reyes, ang IP address na iyon ay nagmula sa bahay ng inyong anak. Tumayo ako mula sa lamesa. Ang mga binti ko ay nakaramdam ng panghihina na para bang bahagyang gumalaw ang sahig sa ilalim ko. Naglakad ako papunta sa bintana at tumingin sa mga dot rose bush ni Marisa, ang mga itinanim niya noong ipinanganak si Jansen. Sobra na ang laki ngayon, ligaw at nakasabit, dahil hindi ko kailanman nagawang putulin ang mga iyon tulad ng ginagawa niya. Ginoong Reyes, nandyan pa kayo? Nandito ako. Ang boses ko ay tila malayo, maging sa sarili ko. Opisyal Ramos, sinasabi ba ninyo sa akin na may nagtangkang gumamit ng pekeng medikal na emergency sa pamilya ko para ma-access ang insurance at financial information ko? Sinasabi ko sa inyo kung ano ang ipinapakita ng ebidensya, Ginoo. Hindi pa ako nagbibigay ng conclusion, ngunit nagtatrabaho ako sa mga ganitong kaso sa loob ng 12 taon at ang pattern dito ay nakababahala. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang boses, na para bang nagbabahagi siya ng isang lihim. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso noon. Hindi sila humihinto sa isang pagtatangka. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang Gulian 5 milyon na hiningi, ang pekeng emergency, ang Gulian Polinon insurance portal. Hindi ito isang desperadong anak na tumatawag sa kanyang ama para sa tulong. Ito ay iba pa, isang bagay na pinlano, isang bagay na inihanda. Naisip ko ang lahat ng dokumento na hiniling ni Vivian na pirmahan ko sa loob ng mga taon, palaging may maliwanag na ngiti, palaging may makatwirang paliwanag. Authorization forms, account access agreements, mga papel na mabilis kong binasa at pinirmahan dahil nagtiwala ako sa asawa ng anak ko, dahil gusto kong maniwala na nasa puso niya ang pinakamabuting interes ng pamilya namin. Ginoong Reyes, kailangan kong magtanong sa inyo, at kailangan kong mag-isip ng mabuti bago sumagot. Nagbago ang tono ni Ramos, naging mas banayad, ngunit mas seryoso. May nagtanong ba sa inyo sa pamilya ninyo kamakailan na pumirma ng mga dokumento na hindi ninyo lubos na naintindihan? Mga legal na papel, financial authorizations, anumang may kinalaman sa inyong mga ari-arian o medikal na desisyon. Naisip ko ang folder na ipinakita sa akin ni Vivian noong nakaraang Thanksgiving habang nanonood ng basketball si Jansen sa kabilang silid. Ilang update lang sa estate planning. Sabi niya, walang komplikado. Ipapaayos ko sa iyo. Pumirma ako sa 3 sa 4 na dokumento bago may nagpahinto sa akin. Isang parirala na hindi ko kinilala, isang probisyon tungkol sa decision-making authority. Sinabi ko sa kanya na gusto kong suriin ng abogado ko ang iba. At ang tingin na tumawid sa mukha niya sa sandaling iyon, sandali lang, ay hindi pagkadismaya. Galit ito. Malamig. Kontroladong galit. Oo, sabi ko ng mahina. Oo, may mga dokumento. Dahan-dahang huminga si Ramos. Ginoong Reyes, irerekomenda ko na mag-ingat kayo. Ay, freeze, ninyo ang credit, ninyo kung hindi pa. Palitan ang mga password sa lahat ng financial accounts ninyo. At kung may kumontak sa inyo na humihingi ng pera o humihiling na pumirma kayo ng anumang bagay, huwag ninyong gawin hanggat hindi kayo nakikipag-usap sa isang abogado o sa amin. Sa tingin ninyo magpapatuloy ito? Sa tingin ko, ang sinumang nasa likod nito ay matagal nang nagpaplano. Ang mga pagtatangka sa insurance portal ay nagpapahiwatig na mayroon na silang personal na impormasyon na hindi nila dapat mayroon ang date of birth ninyo, ang policy number ninyo, ang security questions ninyo. Huminto siya. Ginoong Reyes, sa tingin ko, ang sinumang gumawa nito ay kilala kayo ng lubos, marahil ay mas mahusay pa kaysa sa pagkakaalam ninyo sa kanila. Tumahimik ang linya, maliban sa mahinang hum ng static. Sa labas, ganap ng sumikat ang araw, nagtatapon ng mahahabang anino sa bakuran. Tinitigan ko ang mga dot rose bush, at naisip si Marisa, ang kanyang matatag na mga kamay, at ang kanyang matatalim na mata, kung paano niya palaging nalalaman, kapag may mali, bago ko pa man malaman. Hanapin mo si Nora, sabi niya. Nasa kanya ang kailangan mo. Tinapos ko ang tawag, at tumayo doon ng matagal, mainit pa rin ang telepono sa kamay ko. Tahimik ang bahay, malamig ang kape, at sa kung saan sa kabilang bayan sa bahay na tinulungan ko silang bilhin, nagising ang anak ko at ang kanyang asawa para matuklasan na nabigo ang plano nila. Ang hindi ko pa naiintindihan ay kung gaano kalayo ang handa nilang puntahan para matiyak na magtatagumpay ang susunod. Matapos ang tawag ni Pulis Ramos, hindi ako umalis sa kusina sa loob ng mahabang panahon. Umupo ako sa lamesa kung saan kami nagbahagi ni Marisa ng 10 taon ng umagang kape. At hinayaan ko na dumating ang mga alaala. Dumating sila na parang baha na bumabali sa isang dam. Lahat ng sandaling pinili kong kalimutan, lahat ng maliliit na kalupitan na pinatawad ko, dahil gusto ko ng kapayapaan. Dahil mahal ko ang anak ko. Dahil sinabi ko sa sarili ko na ang pamilya ay nangangailangan ng pagpaparaya, ngunit ang pagpaparaya ay may limitasyon.
At sa wakas ay narating ko na ang sa akin. Ang unang alaala na lumabas ay ang araw na namatay si Marisa. Hawak ko ang kamay niya sa silid ng ospital na iyon, pinapanood ang pagiging mababaw ng hininga niya, binibilang ang mga segundo sa pagitan ng bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib niya. Ang mga makina ay nag-beep sa kanilang matatag na ritmo. Ang liwanag ng hapon ay pumasok sa mga blinds. Nagdarasal ako, kahit na hindi na ako nagdarasal sa loob ng maraming taon, nagmamakaawa sa Diyos o sa tadhana o sa anumang puwersa na kumokontrol sa mga ganong bagay na bigyan lang ako ng kaunting oras pa. Noon pumasok si Vivian. Hindi may bulaklak, hindi may luha. Pumasok siya na may mga tanong. Franklin, alam kong hindi ito ang pinakamagandang oras, pero dapat nating pag-usapan ang bahay. Nag-uusap kami ni Jansen, at sa tingin namin, makatuwiran na magsimula ng magplano ngayon, alam mo na, para sa transition. Tumayo siya sa paanan ng kama ni Marisa, nakakross ang mga braso, na parabang nakikipagnegosasyon siya sa isang top business deal, sa halip na nanonood ng isang babae na namamatay. Tsaka, alam mo ba kung saan itinago ni Marisa ang mga dokumento, sa insurance at ang will? Dapat nating tiyakin na maayos ang lahat. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya masagot. Tinitigan ko lang ang mukha niya, naghahanap ng bakas ng pagmamalasakit, ilang kislap ng pagkatao. Wala akong nakita. Nang maglaon, matapos ang libing, matapos ang mga casserole, at ang mga condolence card, at ang nakabibinging katahimikan na sumunod, narinig ko si Vivian na nakikipag-usap kay Jansen sa sarili, kung sala. Hindi niya alam na nakatayo ako sa bot hallway. O marahil ay wala siyang pakialam. Ang nanay mo ay palaging sobrang dramatic, sabi niya, ang boses niya ay magaan, halos natutuwa. Kahit ang pagkamatay ay kailangang maging isang production. Lahat ng paghawak sa kamay at pag-iyak. Honestly, Jansen, hindi ko alam kung paano ka nabuhay na lumaki sa ganyan. Walang sinabi si Jansen. Hindi niya ipinagtanggol ang nanay niya. Hindi niya ako ipinagtanggol. Tumayo lang siya roon, kasabwat sa kanyang katahimikan, at nakaramdam ako ng isang bagay sa loob ko na nagsimulang tumigas. Mas maraming alaala ang sumunod. Ang hapunan ng Pasko nang lumingon si Vivian sa bahay ko, at tinawag itong gurang na bahay, tumatawa na parabang nakagawa siya ng matalinong biro. Ang Thanksgiving, nang tanungin niya kung ano ang ginagawa ko para mabuhay, at pagkatapos ay pinutol ako sa kalagitnaan ng pangungusap para sabihin, ay, oo nga pala. Pagtatayo ng mga tulay para sa mahihirap. Ang noble naman. Ang birthday party, kung saan nagbigay siya ng toast, sa tagumpay ni Jansen, at binanggit ang lahat ng tao sa buhay niya maliban sa akin, na parabang wala na ako. Ang bawat alaala ay isang maliit na hiwa. Nang mag-isa, tila hindi mahalaga ang mga ito. Magkasama, bumuo sila ng isang pattern na hindi ko na maaaring balewalain. Gumugol si Vivian ng mga taon sa pagpapadama sa akin na maliit, walang halaga, expendable, at hinayaan ko siya dahil akala ko iyon ang presyo ng pagpapanatili ng anak ko sa buhay ko. Tumunog muli ang telepono, nagulat ako mula sa aking mga iniisip. Tiningnan ko ang screen. Aling Lydia Cruz, matalik na kaibigan ni Marisa, kapitbahay ko sa loob ng 30 taon, ang babaeng nagdadala ng casserole, tuwing linggo sa loob ng 6 na buwan matapos ang libing. Franklin, salamat sa Diyos at sinagot mo. Ang boses ni Aling Lydia ay apurahan, pabulong. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. May nakita ako kagabi, at hindi ako pinapatulog buong umaga. Umupo ako ng mas tuwid. Ano ang nakita mo? Bandang hating gabi, hindi ako makatulog. Alam mo na kung paano sa edad natin. Tumingin ako sa bintana ko, at nakita ko si Vivian sa labas ng bahay ng anak mo. Ganap siyang malusog, Franklin. Naglalakad ng maayos. Walang anumang senyales ng sakit. May dala siyang makapal na folder ng mga dokumento, ang uri na dadalhin mo sa opisina ng abogado. Humigpit ang hawak ko sa telepono. Ituloy mo. Nakita niya ang isang lalaki, isang taong hindi ko kilala. Naka-park siya sa kalye, naghihintay sa kanya. Nag-usap sila sa loob ng mga 20 minuto, seryosong-seryoso, napakatahimik. Pagkatapos ay inabot niya sa lalaki ang isang envelope mula sa folder na iyon. Umalis ang lalaki at bumalik siya sa loob na parang walang nangyari. Naisip ko ang mga salita ni Pulis Ramos. Ang sinumang gumawa nito ay kilala kayo ng lubos. Aling Lydia, may nasabi ba sa iyo si Marisa tungkol sa pamilya ni Vivian, ang mga magulang niya? Huminto siya. Kakaibang bagay iyan, ngayong binanggit mo. Hindi kailanman binabanggit ni Vivian ang tatay niya. Sinabi niya sa lahat na namatay ito noong bata pa siya. Ngunit may binanggit si Marisa, minsan na iba. Sabi niya, may nakita siyang ilang lumang record, noong tinutulungan niya si Vivian sa mga paperwork para sa kasal. Mga record na nagmumungkahi na buhay ang tatay niya. Isinantabi ko iyon. Isa pang piraso ng palaisipan na nagsisimula pa lang akong makita. Franklin, may isa pa. Bumaba ang boses ni Aling Lydia sa isang bulong na parabang natatakot siyang baka may makarinig.
Ang lalaking iyon na nakita niya noong pumasok siya sa kotse at umilaw ang dome light. Nakita ko siyang inilalagay ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Mukhang opisyal ang mga ito. Legal na papel siguro. At Franklin, nakita ko ang pangalan mo sa mga iyon, malinaw na malinaw. Tumawag ako kay Pulis Ramos, ilang minuto matapos kong tapusin ang pakikipag-usap kay Aling Lydia. Nakinig siya ng walang paggambala habang isinalaysay ko ang lahat ng sinabi niya sa akin. Ang pulong sa hating gabi, ang folder, ng mga dokumento, ang estranghero na umalis dala ang mga papel na may pangalan ko. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan sa linya. Ginoong Reyes, pupunta ako sa bahay ninyo. Nandyan ako sa loob ng 20 minuto. Huwag kayong aalis. Dumating siya sa isang balangka unmarked sedan na nakasuot ng pangkaraniwang damit sa halip na uniforme. Sinalubong ko siya sa pinto at dinala sa lamesa sa kusina, ang parehong lamesa kung saan ako nagpalipas ng gabi, pinagsasama-sama ang hugis ng sarili kong pagtataksil. May dala si Ramos na manipis na folder, sa ilalim ng kanyang braso, at sinabi sa akin ng tingin sa mukha niya na mayroon na siyang nalaman na hindi ko gugustuhing marinig. Nakilala namin ang lalaking inilarawan ng kapitbahay ninyo, sabi niya, umupo sa upuan sa tapat ko. Ang pangalan niya ay Dennis Hernandez, 42 taong gulang. May criminal record siya, Ginoong Reyes. Mga kaso ng fraud, 7 taon na ang nakalipas. Naglingkod siya ng 4 na taon sa bilangguan, bago pinalabas 18 buwan na ang nakalipas. Dahan-dahan kong sinipsip ang impormasyong ito, binaligtad sa isip ko na parang bato. Isang profesional na kriminal na nakikipagtulungan kay Vivian. Nagiging mas malinaw ang larawan, at mas pangit kaysa sa inaakala ko. Mayroon pa, patuloy ni Ramos. Nakita namin ang sasakyan niya kaninang umaga. Park, ito sa isang motel mga 15 milya mula rito. Wala si Hernandez doon, ngunit may nakita kami sa kotse. Binuksan niya ang kanyang folder, at nagbigay ng 2 litrato sa lamesa. Mga photocopy ng property deed ninyo, ang inyong pinakahuling bank statements, isang utility bill na may address ninyo. Lahat ay nakaupo sa isang briefcase, sa upuan ng pasahero niya. Tinitigan ko ang mga litrato. Ang pangalan ko, ang address ko, ang financial information ko, lahat ay maayos na nakolekta sa pagmamay-ari ng isang estranghero na may conviction sa fraud. Ang paglabag ay halos pisikal, na parabang may nag-abot sa loob ng dibdib ko at inayos muli ang mga organo ko nang walang pahintulot. Opisyal Ramos, kailangan kong sabihin sa inyo ang lahat. At ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pulong na nasaksihan ni Aling Lydia sa gabi, tungkol sa pattern ng mga financial question na tinanong ni Vivian sa loob ng mga taon. Palaging kaswal, palaging isinasama sa ordinaryong pag-uusap. Tungkol sa mga dokumento na tinangka niyang ipapirma sa akin noong nakaraang Thanksgiving, ang mga tumanggi akong tapusin ng walang path review ng abogado, tungkol sa paraan ng pagtingin niya sa akin, minsan na may ekspresyon na hindi naman contempt, kundi isang bagay na mas malamig, mas mapagkalkula. Nagtala si Ramos sa buong oras, ang pen niya ay patuloy na gumagalaw sa isang maliit na pad. Nang matapos ako, ibinaba niya ang pen at tumingin sa akin na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Ginoong Reyes, may isang bagay tungkol sa kaso ni Dennis Hernandez na dapat ninyong malaman. Ang mga kaso ng fraud na nagpadala sa kanya sa bilangguan ay kinasangkutan ng identity theft at financial manipulation ng isang matandang biktima. Ngunit ito ang punto, ang biktima ay hindi kailanman pampublikong kinilala. Ang case files ay selyado ng utos ng korte. Palaging iginigiit ni Hernandez na siya ay na-set up ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Isang taong ginamit siya bilang fall guy at pagkatapos ay naglaho. Nakaramdam ako ng ginaw sa likod ko. Sa tingin ninyo ba ay kasangkot si Vivian sa kasong iyon? Hindi pa ako nagbibigay ng konklusyon, ngunit ang pattern ay nakababahala. Bahagyang lumapit si Ramos. Ginoong Reyes, naghukay kami simula nang tumawag kayo kaninang umaga. May sistematikong nangongolekta ng inyong personal na impormasyon sa loob ng ilang buwan. Nakita namin ang mga credit inquiry sa pangalan ninyo na hindi ninyo kailanman inauthorize. Humiling ng inyong medical records mula sa 2 magkaibang provider. At ito, naglabas siya ng isa pang dokumento mula sa kanyang folder, isang paunang aplikasyon para sa power of attorney na pinangalanan si Vivian Reyes bilang inyong itinalagang kinatawan. Hindi ito kailanman natapos file, ngunit may nagsimula ng paperwork. Ang silid ay tila bahagyang tumagilid. Power of attorney, ang legal na autoridad na gumawa ng mga desisyon para sa akin, i-access ang mga account ko, ibenta ang property ko, kontrolin ang buhay ko. Hindi ito opportunistic, sabi ni Ramos ng mahina. Ito ay isang pangmatagalang operasyon. Pinlano ito sa loob ng ilang panahon, marahil bago pa man pumanaw ang asawa ninyo. At Ginoong Reyes, kayo ang target. Naisip ko ulit ang huling mga salita ni Marisa. Hanapin mo si Nora, nasa kanya ang kailangan mo. Alam ba ng asawa ko?
Nakita ba niya ang bagay na masyado akong bulag para makita? Kumusta si Hernandez? Tanong ko. Kung sinasabi niya na siya ay na-set up sa orihinal niyang kaso, bakit siya makikipagtulungan kay Vivian ngayon? Nag-alinlangan si Ramos. Iyon ang sinusubukan kong alamin. May binanggit na kawili-wili ang kapitbahay ninyo nang makipag-usap kami sa kanya kaninang umaga. Sabi niya, pinanood ni Hernandez si Vivian sa panahon ng pulong nila na may ekspresyon na hindi pagmamahal. Sabi niya, mukha siyang nangangaso. Bago ako makasagot, nag-buzz ang telepono ni Ramos sa bulsa niya. Inilabas niya ito, binasa ang mensahe sa screen, at nagbago ang mukha niya. Ang propesyonal na kalmado ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas matalim, mas apurahan. Ginoong Reyes, kailangan nating tingnan ang mga bank account ninyo ngayon din. Si Ramos mismo ang nagmaneho sa akin papunta sa bangko. Wala kaming nagsalita sa loob ng 15 minutong biyahe. Tinitigan ko ang labas ng bintana sa mga pamilyar na kalsada ng kapitbahayan ko. Ang mga bahay na pinanood ko na itinatayo sa loob ng mga dekada. Ang mga puno na nakita namin ni Marisa, na lumaki mula sa mga punla hanggang sa matatayog na oak. Lahat ay mukhang pareho, tulad ng kahapon. Ngunit alam kong isang ilusyon iyon, wala nang magiging pareho. Ang branch manager, isang babae na nagngangalang Patricia Hendries, nakilala ko sa loob ng 20 taon, ay dinala kami sa isang pribadong opisina sa likod. Ang mukha niya ay mahigpit sa pag-aalala, habang hinila niya ang mga account ko sa computer screen niya. Umupo ako sa tabi ni Ramos, nakatiklop ang mga kamay ko sa kandungan ko, naghahanda para sa anumang darating. Ginoong Reyes, kailan ninyo huling sinuri ang mga account ninyo online? Tanong ni Patricia. Mga 1 linggo na ang nakalipas. Mukhang normal ang lahat. Ibinigay niya sa akin ang monitor. Kailangan ninyong tingnan ito. Ang mga numero sa screen ay walang kabuluhan. Ang checking account ko ay nagpakita ng isang pending transfer request para sa eksaktong A1,500,000, naghihintay ng huling ba authorization. Ang timestamp ay nakasulat na 2:11:47 AM. Ilang minuto lang matapos kong ibaba ang tawag kay Jansen. May nagpasimula ng transfer, habang nakaupo pa rin ako sa madilim kong kusina, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Hindi ko iyan inauthorize, sabi ko, ang boses ko ay halos bulong. Alam ko, sagot ni Patricia. Na, flag, ito ng sistema dahil ang request ay nagmula sa isang hindi kilalang device. Pero mayroon pa. Scroll. Siya pababa, nagpapakita ng isang activity log na hindi ko pa nakita. Sa nakaraang linggo, mayroong 3 magkahiwalay na pagtatangka na reset ang password ninyo. Lahat ay mula sa iba't ibang IP addresses, lahat ay hindi nagtagumpay dahil hindi nila nasagot ng tama ang mga security questions ninyo. Lumapit si Ramos. May nagtangkang pasukin ang mga account niya. Tumango si Patricia ng masama. Hindi iyon ang pinakamasama. Nagbukas siya ng isa pang window at naramdaman ko ang pag-agos ng dugo mula sa mukha ko. Ginoong Reyes, alam ba ninyo na may open line of credit kayo para sa I3,500,000 yen? Tinitigan ko ang screen. 1,000,000 credit account, sa pangalan ko na binuksan 4 na buwan na ang nakakaraan na may kasalukuyang balanse na ala 20,900,000, buwanang bayad na ala 45,000. Isang bot authorized user na nakalista sa account, Vivian Turner Reyes. Hindi ko iyan binuksan, sabi ko. Hindi ako pumirma ng anumang bagay para diyan. Hinila ni Patricia ang aplikasyon. Naroon ang pirma ko sa ibaba, ngunit alam ko agad na hindi iyon ang akin. Masyadong bilog ang mga letra, masyadong pantay ang pagitan. May nagpractice ng sulat kamay ko at malapit ng maging katulad, ngunit hindi sapat na malapit para lokohin ang taong pumirma sa sarili niyang pangalan sa loob ng 68 taon. Ang mga buwanang statement ay ipinadala sa isang PO box sa Makati, sabi ni Patricia ng mahina. Hindi sa pa-address ng bahay ninyo. May nagpalit ng mga mailing preferences, kinabukasan matapos buksan ang account. Naramdaman ko ang mga dingding ng maliit na opisina na nagsasara sa paligid ko. 2,900,000 ng utang sa pangalan ko. May nagtatayo nito sa loob ng ilang buwan, bayad sa bayad, bili sa bili, habang nakaupo ako sa bahay ko na naniniwala na ligtas ang finances ko. Maingat na nagsalita si Ramos. Ginoong Reyes, ito ay klasikong elder financial abuse. Nagsisimula sila sa maliit, password resets, credit inquiries. Sinusuri nila ang mga depensa, naghahanap ng mga kahinaan. Pagkatapos ay nag-escalate sila sa mga utang, transfers, sa huli, property. Ang endgame ay karaniwang guardianship. Kapag kinontrol na nila ang legal na mga desisyon ninyo, kontrolado na nila ang lahat ng pagmamayari ninyo. Guardianship. Ang salita ay nakabitin sa hangin na parang hatol ng kamatayan. Naisip ko ang aplikasyon para sa power of attorney na ipinakita sa akin ni Ramos kanina, ang hindi kailanman natapos.
Si Vivian ay nagtatrabaho patungo dito sa loob ng ilang buwan, marahil taon, at masyado akong bulag para makita ito. May isa pa, sabi ni Patricia, nag-aalangan ang kanyang boses. Mga 2 linggo na ang nakalipas, nakatanggap kami ng isang inquiry tungkol sa pagdaragdag ng isang tao sa mga account ninyo, isang babae na nagngangalang Victoria Turner. Sinabi niya na siya ang financial advisor ninyo at humiling ng impormasyon tungkol sa balanse ng account ninyo at mga beneficiary. Huminto siya. Ginoong Reyes, may ibig bang sabihin sa inyo ang pangalang iyon, Victoria Turner? Hindi Vivian Reyes, ibang pangalan. Dahan-dahan akong umiling, ngunit isinantabi ko ang pangalan sa alaala ko. Isa pang piraso ng palaisipan. Ginugol namin ang susunod na oras sa pag-freeze ng mga account, pagpapalit ng mga password, pag-file ng mga fraud report. Pag-alis namin sa bangko, sumasakit ang ulo ko at nanginginig ang mga kamay ko. Hinatid ako ni Ramos pauwi ng tahimik, at umupo ako sa lamesa sa kusina ko habang lumulubog ang liwanag ng hapon sa gabi. Nag-buzz ang telepono ko na may incoming text. Akala ko si Jansen, sinusubukang magpaliwanag, sinusubukang magmanipula, ngunit hindi pamilyar ang numero. Maikli ang mensahe. Huwag magtitiwala sa sinumang nasa paligid niya. Tinitigan ko ang letrang D, na iniisip si Dennis Hernandez, ang lalaking may fraud conviction, na pinanood si Vivian na parang isang mangangaso. Bago ko pa maproseso ang mga implikasyon, nag-buzz ulit ang telepono ko. Sa pagkakataong ito, nakilala ko ang numero. Vivian, sa tingin mo mapipigilan mo ako? Wala kang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Matatapos lang ito kapag sinabi ko na matatapos. Tinitigan ko ang text message ni Vivian hanggang sa nagdilim ang screen. Ang banta ay hindi banayad. Gusto niyang malaman ko na siya ang may kontrol, na ang paglaban ko ay walang kabuluhan, na anuman ang akala kong natuklasan ko ay wala kumpara sa kung ano ang nasimulan na niya. Inilagay ko ang telepono sa lamesa sa kusina at naghintay. Dumating sila kinabukasan. Nagsimula ang paghampas sa pintuan ko sa bandang 9:00, matalas, sapat na matigas para kalugin ang mga bisagra. Inaasahan ko sila. Ginugol ko ang gabi sa paghahanda, pag-aayos ng mga dokumento na ibinigay sa akin ni Ramos, pag-ensayo kung ano ang sasabihin ko. Sa loob ng 68 taon, iniwasan ko ang komprontasyon. Nagparaya ako at nagbigay daan at nilunok ang pagmamalaki ko para mapanatili ang kapayapaan. Namatay ang taong iyon sa pagitan ng tawag sa telepono, bandang 2 a.m. at ang pagkatuklas ng gautrelang pilin-aman na utang na may pekeng pirma ko. Binuksan ko ang pinto at nakita si Vivian na umiiyak na. Tumulak siya sa akin papasok sa sala, ang mga kamay niya ay nakadiin sa dibdib niya, ang kanyang paghinga ay lumalabas sa sirasirang pag-iyak na halos tunog totoo. Sumunod si Jansen sa likod niya, maputla ang mukha, ang mga mata niya ay nakatitig sa sahig. Paano mo nagawa? Umiyak si Vivian, lumingon para harapin ako. Paano mo kami iniwan ng ganon? Namamatay ako. Franklin, namamatay at ibinaba mo ang tawag sa sarili mong anak. Anong klaseng ama ang gumagawa niyan? Anong klaseng monster ang tumatangging tulungan ang pamilya niya kapag kailangan nila siya ng lubos? Ang pagganap ay walang kamali-mali. Ang bawat kilos, bawat pagkasira sa boses niya, bawat nanginginig na labi ay practice hanggang sa mukhang kusang loob. Pinanood ko siya sa paraang dati kong pinapanood ang mga structural model na sinusuri ang stress, naghahanap ng mga mahihinang punto, ang mga lugar kung saan ang presyon ay magiging sanhi ng pagbasag ng apasad. Hindi ka namamatay, sabi ko ng mahina. Ang pag-iyak ni Vivian ay huminto sa isang bahagi lang ng segundo. Ano? Hindi ka namamatay. Walang tumutugma sa paglalarawan mo ang admit sa anumang ospital noong gabing iyon. Ang tawag sa 911 ay peke. Ang insurance portal ay na-access mula sa bahay ninyo ng 3 beses sa pagitan ng 2 at 4 ng umaga, at ang IU 1,500,000 na hiningi mo ay set up na bilang pending transfer bago pa matapos ni Jansen ang tawag sa telepono niya. Pinanatili kong matatag ang boses ko, kalmado, halos banayad. Pinlano mo ang lahat, Vivian, at nahuli ka. Huminto ang mga luha niya na para bang may nagpatay ng gripo. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Ang nagdadalamhating manugang ay nawala, napalitan ng isang bagay na mas matigas, mas malamig, mas tapat. Nanaraw ang mga mata niya, humigpit ang panga niya. Sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang tunay na Vivian. Hindi mo alam ang sinasabi mo, sabi niya, flat, ang boses niya. Nalilito ka. Matanda ka na. Baka hindi mo na naaalala kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Baka oras na para may magsimulang gumawa ng mga desisyon para sa iyo. Tulad ng desisyon na magbukas ng milyong-milyong, 5 milyong lane of credit sa pangalan ko. Tulad ng desisyon na pekein ang pirma ko sa aplikasyon. Tulad ng desisyon na ipadala ang statement sa isang PO box na hindi ko kailanman binuksan.
Inilabas ko ang mga dokumento mula sa bulsa ko at itinago ang mga iyon. May kopya ako ng lahat, Vivian. Naabisuhan na ang fraud department, sa bangko, pati na rin ang pulisya. May kumislap sa mukha niya. Hindi takot eksakto, mas katulad ng pagbabago ng plano. Inaayos niya ang strategy niya, naghahanap ng bagong anggulo ng pag-atake. Humakbang si Jansen, itinaas ang mga kamay niya sa isang mapayapang kilos. Itay, pakiusap. Nagkakamali lang ito. Hinding-hindi ka sasaktan ni Vivian. Mahal niya ang pamilyang ito. Pareho namin, pareho namin. Sinasabi niya ang mga salita ni Vivian. Naririnig ko ang mga iyon sa bibig niya, nararamdaman ko ang mga iyon na parang hiniram na damit na hindi akma. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak, ay naging na ventriloquist's dummy, nagsasalita ng mga linyang sinulat ng iba para sa kanya. Jansen. Tumingin ako sa kanya ng direkta, binaliwala si Vivian ng lubusan. Alam mo ba ang tungkol sa utang? Ang mga mata niya ay tumingin sa asawa niya, bumukas ang bibig niya. Sa isang sandali, may nakita ako sa mukha niya na marahil ay ang bata. Ang bata na pinalaki ko na nagsasabi sa akin ng lahat, na nagtitiwala sa akin ng mga sikreto at takot niya. Gusto niyang magsalita. Nakikita ko ang mga salita na nabubuo sa likod ng mga labi niya. Natagpuan ng kamay ni Vivian ang braso niya. Ang mga daliri niya ay dumaganan sa manggas niya, hindi sapat na matigas para masaktan, sapat lang para ipaalala sa kanya kung sino ang may hawak ng tali niya. Isinara ang bibig ni Jansen. Umiling siya. Dapat na tayong umalis, sabi ni Vivian ng mabilis, lumalakad na patungo sa pinto. Malinaw. Hindi nag-iisip ng matino si Franklin. Bibigyan namin siya ng oras para kumalma. Sinundan siya ni Jansen, ngunit sa threshold, huminto siya. Nasa labas na si Vivian, naglalakad patungo sa kotse nila. Sa isang sandali lang, nag-iisa kami ng anak ko. Tumingin siya sa akin at may nakita ako sa mga mata niya na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Pagkakasala, hiya, at sa ilalim nito, bahagya lang nakikita, isang desperadong pakiusap para sa tulong. Itay, bulong niya, nang napakatahimik na halos hindi ko narinig. May kailangan akong sabihin sa'yo, pero hindi rito. Hindi ngayon. Bago ako makasagot, inilabas niya ang telepono niya mula sa bulsa niya at sumulyap sa screen. Ang mukha niya ay napilipit sa sakit na parabang anuman ang nakita niya roon ay isang pisikal na suntok. Pagkatapos ay itinulak niya ang telepono pabalik sa bulsa niya at nagmadali na sumunod sa kanyang asawa. Tumayo ako sa pintuan, pinanood silang umaalis. Bago siya pumasok sa kotse, lumingon si Vivian. Ngumiti siya sa akin, isang malamig, matagumpay na ngiti na hindi umabot sa mga mata niya. File. Ko na ang paperwork, Franklin, tawag niya, malinaw na nadala ang boses niya sa hangin ng umaga. Sa loob ng 30 araw, hindi ka nagagawa ng anumang desisyon. Pinanood ko ang kotse nila na nawala sa kalsada, ang mga salita ni Vivian ay umaalinganggaw sa isip ko. 30 araw. Binigyan niya ako ng deadline, isang countdown, sa sandaling mawawalan ako ng kontrol sa sarili kong buhay. Tumayo ako sa pintuan sa loob ng mahabang panahon, nararamdaman ang bigat ng lahat na bumabagsak sa akin. Mainit ang sikat ng araw sa umaga sa mukha ko, ngunit sa loob, nakaramdam ako ng ginaw. Nang hapong iyon, may isa pang katok sa pintuan ko, mas mahina sa pagkakataong ito, halos nag-aalangan. Binuksan ko ito at nakita si Tita Nora Garcia na nakatayo sa porch ko. Matalik na kaibigan ni Marisa, ang babaeng humawak sa kamay ng asawa ko sa panahon ng chemotherapy sessions, noong masyado akong natigilan para magsalita. 70 taong gulang siya, may pilak na buhok at matatalim na mata, may dala siyang maliit na fireproof box sa ilalim ng kanyang braso na parabang naglalaman ito ng isang bagay na mahalaga at mapanganib. Franklin, sabi niya ng mahina. Maaari ba akong pumasok? Dinala ko siya sa sala. Umupo siya sa gilid ng sofa, ang kahon ay balanse sa tuhod niya, ang kanyang mga daliri ay nakapatong ng proteksiyon sa takip nito. Sa isang sandali, wala kaming nagsalita, mabigat ang katahimikan sa bigat ng anuman ang pinunta niya. Ibinigay ito sa akin ni Marisa asing na buwan bago siya namatay, sa wakas ay sabi ni Tita Nora. Pinangako niya ako na maghintay, na panatilihin itong ligtas, na dalhin lang ito sa iyo kapag kailangan mo talaga ito. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay maliwanag sa mga luhang hindi pa umaagos. Sa tingin ko, dumating na ang oras na iyon. Nora, ano ito? Inilagay niya ang kahon sa coffee table, sa pagitan namin. Buksan mo, Franklin. Alam ni Marisa. Alam niya ang pinaplano ni Vivian. Nakita niya ito, bago pa man makita ng sinuman sa atin. Nanginginig ang mga kamay ko, habang inaangat ko ang takip. Sa loob, nakakita ako ng makapal na folder, ng legal na dokumento, ang mga pahina ay malulutong at opisyal. Kinilala ko ang pangalan ng abogado ni Marisa sa itaas. Sa ilalim ng folder, ay isang mas maliit na envelope, na naglalaman ng tila isang dossier, mga pahina ng sulat kamay ni Marisa, mga litrato, printout, ng mga email, at record, na hindi ko kilala.
At sa ilalim ng kahon, maingat na nakabalot sa isang malambot na tela, ay isang USB drive. Sa ibabaw nito, sinulat ni Marisa sa permanent marker, para kay Franklin kapag dumating ang oras, kinuha ko ang USB drive at ibinalik sa mga kamay ko. Isang napakaliit na bagay, isang napakaordinaryong object. Ngunit alam ko nang may katiyakan na lampas sa lohika na anuman ang nakaimbak sa device, na ito ay magbabago ng lahat. Bibigyan kita ng privacy. Sabi ni Tita Nora ng mahina. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng anuman. Matapos siyang umalis, umupo ako ng nag-iisa sa sala ko, mainit ang USB drive, sa palad ko. Naririnig ko ang pag-tick ng orasan sa dingding, ang parehong orasan na pinili ni Marisa noong una kaming lumipat sa bahay na ito. Sa loob ng mahabang sandali, natatakot akong gumalaw, natatakot na makita kung ano ang iniwan sa akin ng asawa ko, natatakot na marinig muli ang boses niya. Ngunit hinding-hindi nagpalaki si Marisa ng duwag. Naglakad ako papunta sa study ko, isinaksak ang drive sa laptop ko at binuksan ang iisang video file na nilalaman nito. Lumabas ang mukha niya sa screen at bumigat ang hininga ko sa lalamunan ko. Nasa kama siya sa ospital, maputla at payat. Ang buhok niya ay nakabalot sa asul na scarf na sinusuot niya sa panahon ng kanyang huling mga linggo. Ngunit malinaw ang mga mata niya, determinado, ang mga mata ng babae na tumayo sa tabi ko sa loob ng 40 taon. Mahal ko, sabi niya, at naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa mga pisngi ko. Kung pinapanood mo ito, nangangahulugan ito na kumilos na si Vivian. Humihingi ako ng paumanhin na wala ako diyan para lumaban sa tabi mo, ngunit ginawa ko ang lahat ng kaya ko para matiyak na mayroon ka ng kailangan mo. Huminto siya, nagtitipon ng lakas niya. Kahit sa screen, nakita ko kung gaano kahirap ang kailangan niyang gawin para magsalita. 3 buwan bago ako magkasakit, pumunta sa akin si Vivian ng nag-iisa. Sinabi niya na gusto niyang pag-usapan ang estate planning. May mga dokumento na siyang handa para pirmahan ko mga papel na maglilipat ng bahay sa pangalan ni Jansen para sa tax purposes. Nang tumanggi ako nang sinabi ko sa kanya na hinding-hindi ako pipirma ng anuman nang wala ka binitawan niya ang pagganap. Tumigas ang boses ni Marisa. Tiningnan niya ako ng may labis na contempt, Franklin, sobrang malamig, kalkuladong galit. At sinabi niya, sa isang paraan o sa iba, makukuha ko ang nararapat sa akin at hindi ako mapipigilan ng asawa mo. Hinawakan ko ang gilid ng desk ko, namumuti ang mga buko ko. Noon ako nagsimulang maghanda. Kumontak ako sa abogado natin at nagtatag ng isang irrevocable trust. Ang bawat ari-arian na pagmamay-ari natin ay protektado na ngayon. Hindi niya mahahawakan ang bahay, ang mga account, anumang bagay. Nasa kahon ang lahat, Franklin. Ang mga legal na dokumento, ang mga record, ng bawat kahina-hinalang bagay na naobserbahan ko, lahat ng kaya kong kolektahin. Ngumiti siya ng bahagya, isang multo ng ekspresyon na minahal ko sa loob ng 4 na dekada. Pinoprotektahan pa rin kita, mahal ko, kahit ngayon. Kumislap ng bahagya ang video. Lumapit si Marisa sa kamera. May isa pa na kailangan mong malaman. May mga sikreto si Vivian na tinago niya mula sa lahat. Sinabi niya sa akin na namatay ang tatay niya noong bata pa siya, ngunit nakahanap ako ng mga record na nagsasabi ng kabaligtaran. Buhay siya, Franklin, at sa tingin ko, hindi tayo ang unang pamilya na target niya. Ang mga mata niya ay tumitig sa kamera, sa akin. Maghukay ka ng mas malalim. Ang katotohanan tungkol sa nakaraan niya ay ang susi para mapigilan siya. Inabot niya ang kamera, nanginginig ang kamay niya sa pagod. Lumaban ka, Franklin. Mas malakas ka kaysa sa alam mo. At tandaan mo, ang lahat ng kailangan mo ay nasa kahon na iyon. Ang imahe ay nag-freeze sa isang sandali at akala ko natapos na ang recording. Ngunit pagkatapos ay nagsalita si Marisa sa huling pagkakataon, ang boses niya ay halos bulong. May isa pa, mahal ko. Isang bagay na natuklasan ko, ngunit hindi ko mapatunayan. Kung tama ang mga hinala ko, hindi ikaw ang unang biktima ni Vivian, at hindi siya nag-iisa. Nagdilim ang screen. Ngunit ang huling mga salita ni Marisa ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi ikaw ang unang biktima ni Vivian, at hindi siya nag-iisa. Umupo ako sa study ko hanggang sa lumubog ang liwanag ng hapon sa gabi, binabasa ang bawat dokumento sa kahon, pinag-aaralan ang bawat tala sa maingat na sulat kamay ng asawa ko. Nagtatayo siya ng kaso sa loob ng ilang buwan bago ang kanyang kamatayan, nangongolekta ng ebidensiya na masyado akong bulag para makita. Kahit habang kinakain ng cancer, ang katawan niya, lumalaban siya para protektahan ako. Kinabukasan, dumating si Ramos sa pinto ko na may balita na nagpalamig sa dugo ko. Nag-file siya ng emergency guardianship petition. Kahapon, sabi niya, nakatayo sa sala ko na may folder sa mga kamay niya. Sinasabi ni Vivian na mentally incompetent kayo at isang panganib sa sarili ninyo. Hinihiling niya sa korte na bigyan siya ng buong legal na autoridad sa inyong medical at financial decision. Kinuha ko ang folder mula sa kanya at binuksan ito. Ang mga dokumento sa loob ay nagwawasak.
Mga litrato ng kusina ko na nagpapakita ng maruruming pinggan na nakasalansan sa lababo, umaapaw ang basura mula sa bin, sirang pagkain sa counter. Hinding-hindi ko pa nakita ang mga imaheng ito. Hindi iyon ang kusina ko, ngunit may label na may address ko, may timestamp sa mga petsa mula sa nakaraang buwan. Peke ang mga ito, sabi ko. Hinding-hindi ko hinayaan na maging ganito ang hitsura ng bahay ko. Alam ko, masama ang boses ni Ramos. Mayroon pa. Binalik ko ang mga pahina. Mga witness statement mula sa mga kapitbahay na hindi ko kailanman narinig, mga taong nagsasabing, nakita akong naglalakad ng nalilito sa bakuran ko sa gabi, nakikipag-usap sa sarili ko, nakakalimutan kung nasaan ako. Isang liham na di umano'y mula sa doktor ko, si Dr. Robert Simmons, na nagpapahayag ng matinding pag-aalala tungkol sa cognitive decline ko at nagre-rekomenda ng agarang intervention. Nakita ko si Dr. Simmons 3 buwan na ang nakakaraan para sa isang routine check-up. Sinabi niya sa akin na nasa mahusay akong kalusugan para sa edad ko. Peke ang liham ng doktor, sabi ko. Mapapatunayan ko iyan. Mabuti. Kakailanganin mo iyan. Umupo si Ramos sa tapat ko, seryoso ang ekspresyon niya. Franklin, kailangan mong intindihin kung ano ang kinakaharap mo. Ang paunang pagdinig ay naka-schedule sa loob ng 2 linggo. Kung manalo si Vivian sa petition na ito, siya ang magiging legal na guardian mo. Ibig sabihin, siya ang gagawa ng lahat ng desisyon para sa iyo. Medical na paggamot, living arrangements, at pinakamahalaga, finances. Maaari niyang ibenta ang bahay mo, alisan ng laman ang mga account mo, ilipat ka sa isang PATA facility. Lahat habang sinasabing kumikilos siya sa iyong pinakamahusay na interes. Ang mga dingding ng sala ko ay tila nagsasara sa paligid ko. Ang lahat ng itinayo namin ni Marisa sa loob ng 4 na dekada. Ang lahat ng pinagtrabahuhan ko sa buong buhay ko, para makamit ay maaaring alisin ng isang hukom na hindi ko pa nakikilala, batay sa mga kasinungalingan na ginawa ng isang babae na minsan kong tinanggap sa pamilya ko. Ang mga kasong ito ay pabor sa petitioner, nang mas madalas kaysa sa inaakala mo, patuloy ni Ramos ng mahina. Nakikita ng mga hukom ang isang nag-aalalang manugang, isang matandang lalaki, na naninirahan ng nag-iisa. Nagpapalagay sila. Gusto nilang maniwala na pinoprotektahan nila ang isang vulnerable person, hindi nagbibigay daan sa isang predator. Isinara ko ang folder at inilagay sa lamesa. Ang mga kamay ko ay matatag. Ang isip ko ay malinaw. Hindi nagpalaki si Marisa ng isang taong sumusuko. Kung ganon, kailangan kong tiyakin na makikita nila ang katotohanan. Nang hapong iyon, kumontak ako sa isang abogadong nagngangalang Rebecca Torres, isang babae na dalubhasa sa mga kaso ng elder abuse. Sinuri niya ang trust documents ni Marisa at kinumpirma kung ano ang inilagay na ng asawa ko, isang irrevocable trust na nagprotekta sa bawat pangunahing ari-arian na pagmamay-ari ko. Hindi mahahawakan ni Vivian ang bahay o ang mga retirement account ko, anuman ang sabihin ng guardianship ruling. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan kong patunayan na mentally competent ako na ang petition ay batay sa fraud. Ang opisina ni Dr. Sarah Mitchell ay nasa isang tahimik na medikal na gusali sa downtown. Isa siyang lisensiyadong clinical psychologist na may 30 taong karanasan sa cognitive assessments, eksakto ang uri ng expert na ang opinyon ay magiging mahalaga sa korte. Ang evaluation ay tumagal ng 90 minuto. Sinubukan niya ang memory ko, ang reasoning ko, ang kakayahan kong magproseso ng impormasyon at gumawa ng mga desisyon. Tinanong niya ako tungkol sa aking pang-araw-araw na routine, ang finances ko, ang pag-unawa ko sa aking legal na sitwasyon. Nang matapos siya, ibinaba niya ang pen niya at tumingin sa akin ng may paghanga. Ginoong Reyes, mas matalino kayo kaysa sa karamihan ng mga tao na kalahati ng edad ninyo. Ang memory ninyo ay mahusay. Ang reasoning ninyo ay sound. Walang anumang mali sa inyong isip. Pinirmahan niya ang evaluation form at ibinigay sa akin. Ang sinumang nag-file ng petition na iyon ay maaaring maling-mali o sadyang nagsisinungaling. Magte-testify ako sa korte kung kinakailangan. Nagpasalamat ako sa kanya at nagmaneho pa uwi. Ang pinirmahang evaluation ay nakapatong sa upuan ng pasahero ko na parang isang kalasag laban sa dilim na nagsasara sa paligid ko. Nag-buzz ang telepono ko ng 2 beses sa panahon ng biyahe. Ang unang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Victoria Turner ang ginamit niyang pangalan bago siya naging Vivian Reyes. I-search ang pangalan na iyan. Ang pangalawang mensahe ay mula kay Jansen. Itay, kailangan kitang makita ng nag-iisa. May kailangan kang malaman, pakiusap. Ipinakita ko ang parehong text kay Rebecca Torres nang makipagkita ako sa kanya ng gabing iyon. Sinuri niya ang petition ni Vivian ng maingat, lumalalim ang simangot niya sa bawat pahina. Franklin, may kakaiba rito, sabi niya sa wakas. Ang petition mismo ay puno ng butas.
Ang fabricated evidence ay guguho sa ilalim ng pagsusuri, ngunit ang format, ang language, ang legal na strategy, sa ilalim ng lahat ng iyon. Tumingin siya sa akin. Masyado itong profesional, masyadong pinakintab. May tulong siya sa paghahanda nito at hindi mula sa isang baguhang abogado. Ibinaba ni Rebecca ang mga dokumento. Nakakita na ako ng mga feeling na tulad nito noon mula sa mga taong nagtrabaho sa sistema ng maraming beses. Franklin, sa tingin ko, hindi ito ang unang beses niyang ginagawa ito. Ang mga salita ni Rebecca Torres ay sumunod sa akin pauwi ng gabing iyon. Hindi ito ang unang beses niyang ginagawa ito. Nakahiga ako ng gising sa dilim, nakatitig sa kisame, iniisip ang mga pattern. Sa engineering, natutunan namin na ang pagkabigo ay bihirang mangyari ng nag-iisa. Ang isang tulay ay hindi guguho dahil sa isang depekto. Guguho ito dahil sa naipong stress, paulit-ulit na strain, mga kahinaan na nagdudulot ng problema sa paglipas ng panahon hanggang sa hindi na kayang hawakan ng istruktura. Ang plano ni Vivian ay pareho. Hindi ito lumabas sa isang gabi. Itinayo ito piraso sa piraso, pinino sa pamamagitan ng practice, pinaperpekto sa pamamagitan ng pag-uulit. Kung mabubuhay ako rito, kailangan kong huminto sa pag-iisip na parang isang biktima. Kailangan kong magsimulang mag-isip na parang isang ponti, engineer. Kinabukasan, sinimulan ko ang counter-offensive ko. Nagmaneho ako sa hardware store at bumili ng 3 security camera, ang uri na patuloy na nagre-record at nag-iimbak ng footage sa isang cloud server. Ako mismo ang nag-install sa mga iyon. Ang isa ay nakaharap sa pintuan, ang isa ay sumasakop sa driveway. Ang isa ay nakaposisyon upang makuha ang sinumang lumalapit mula sa likod ng property. Pinayagan ako ng batas ng Pilipinas na mag-record sa sarili kong property nang walang consent. Ang bawat interaksyon na nangyari sa bahay ko ay idokumento na ngayon. Inayos ko ang bawat piraso ng ebidensiya na nakolekta ko sa isang sistematikong .file. Ang mga police report mula kay Police Ramos, ang mga bank record na nagpapakita ng fraudulent credit line, ang mga peking pirma, ang mga nagbabantang text message ni Vivian, ang dossier ni Marisa, ang evaluation ni Dr. Mitchell. Gumawa ako ng mga kopya ng lahat, inimbak ang mga iyon sa 3 magkahiwalay na lokasyon at binigyan ng isang set si Aling Lydia para sa pag-iingat. Kung may nangyari sa akin, mabubuhay ang ebidensiya. Natagpuan ng isip ko sa engineering, ang ginhawa sa proseso. Kilalanin ang mga mahihinang punto, mangolekta ng data, magdisenyo ng solusyon na hindi maaaring mabigo. Sa loob ng orang pataon, inilapat ko ang mga prinsipyong ito sa mga tulay at gusali. Ngayon, inilapat ko ang mga iyon sa sarili kong survival. Nang hapong iyon, nakipagkita ako kay Rebecca Torres ulit sa opisina niya. Naging abala siya. Nakakalat sa conference table niya ang mga dokumento na hindi ko pa nakita, mga printout, at legal na filing na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang network ng mga contact. Ang guardianship petition, ang agarang problema natin, sabi niya. Ngunit ito rin ang pinakamalaking pagkakataon natin. Sobra ang ginawa ni Vivian. Nagsumite siya ng fabricated evidence sa isang korte ng batas. Hindi lang iyan batayan para sa pagpapaalis. Iyan ay criminal fraud. Kinuha niya ang isang tumpok ng mga papel. Hahamunin natin ang petition sa lahat ng mayroon tayo. Ang psychiatric evaluation mo, ang mga bank record na nagpapatunay ng financial manipulation, ang mga police report tungkol sa pekeng tawag sa 911. Pagkatapos nating gawin ang lahat, hindi lang tatanggihan ng hukom ang petition niya. Magtatanong sila kung bakit hindi siya nakaposas. Pero hindi iyon sapat, sabi ko. Kailangan nating patunayan na ginawa na niya ito dati. Dahan-dahang tumango si Rebecca. Sinusuri ko iyan. Naglabas siya ng isang pahina ng papel mula sa tumpok at ibinigay sa lamesa. Lumabas ang pangalang Victoria Turner sa isang sealed fraud case mula sa isang probinsya sa Pilipinas, 2017. Ang pangalan ng biktima ay na-redact at ang case files ay locked. Ngunit nakakuha ako ng ilang pangunahing impormasyon mula sa isang kasamahan na nagtrabaho sa jurisdiction na iyon. Tiningnan ko ang papel. Ito ay isang summary, bare bones, mga petsa at kaso lang, fraud, identity theft, financial exploitation ng isang vulnerable adult. Ang mga kaso ay file at pagkatapos ay misteryosong ibinaba, asing na buwan na ang nakakaraan. Walang paliwanag, walang paglilitis, walang conviction. Ang mo ay magkapareho sa nangyayari sa iyo, sabi ni Rebecca ng mahina. Sistematikong financial manipulation, pekeng dokumento, isang pagtatangka na makakuha ng legal na kontrol sa mga ari-arian ng biktima. Kung sino man si Victoria Turner, alam niya eksakto kung ano ang ginagawa niya. Victoria Turner, ang pangalan mula sa bank inquiry, ang pangalan mula sa anonymous na text, ang pangalan na ginamit ni Vivian bago siya naging Vivian Reyes.
Nang bumalik ako sa bahay ng gabing iyon, may package sa mailbox ko. Walang return address, walang postage, isang maliit lang na padded envelope na may pangalan ko na nakasulat sa malalaking letra. Sa loob, nakakita ako ng murang prepaid phone, ang uri na mabibili mo sa anumang tindahan sa halagang ₱1,000. Ang screen ay nagpakita ng isang text message. Bukas tanghali, ang kainan sa 5th Street. Mag-isa ka lang. Hindi ako ang kalaban mo. Umupo ako sa kusina ko, ibinalik ang telepono sa mga kamay ko. Sinasabi sa akin ng lohika na mapanganib ito. May criminal record, si Dennis Hernandez. Nakita siya na may personal na dokumento ko sa kotse niya. Ang bawat makatwirang instinct ay nagsasabing isang trap, ito, isa pang layer, ng plano ni Vivian, nasaktan o tanggalin ako. Ngunit sinabi rin sa akin ng lohika na may hindi akma. Ang anonymous na text na nagbabala sa akin na huwag magtiwala sa sinumang nasa paligid niya. Ang paraan ng paglalarawan ni Aling Lydia sa kanya na nanonood kay Vivian na parang isang mangangaso sa halip na isang kasabwat. Ang sealed fraud case, kung saan misteryosong nawala ang mga kaso. Kung kasosyo ni Vivian si Dennis Hernandez, bakit siya magpapadala sa akin ng mga babala? Bakit niya ipagsapalaran ang paglantad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan? Ang huling mga salita ni Marisa ay umalingaunggaw sa isip ko. Hindi ikaw ang unang biktima ni Vivian at hindi siya nag-iisa. Marahil si Dennis Hernandez ay hindi ang kanyang kasosyo. Marahil siya ay iba pa. Pinag-aaralan ko pa rin ang mga opsyon ko nang tumunog ang regular kong telepono. Lumabas ang numero ni Jansen sa screen. Nag-alinlangan ako sa isang sandali, pagkatapos ay sinagot ko. Itay. Ang boses niya ay halos bulong, nanginginig sa isang bagay na mukhang takot. Itay, hindi ko na kaya ito. Jansen, ano ang problema? May ebidensiya ako. Ang mga salita ay lumabas ng mabilis, desperado. Tunay na ebidensiya. Mga bagay na kinokolekta ko sa loob ng ilang buwan. Mga recording, mga dokumento, mga bagay na nagpapatunay kung ano talaga ang ginagawa niya. Narinig ko siyang huminga ng nanginginig. Pero kung nalaman niyang kinuha ko iyon, sisirain niya ako. Tinakot na niya ako na i-frame ako para sa lahat. May mga dokumento siya na may pirma ko, mga utang na hindi ko na naaalala na kinuha ko, mga transfer na hindi ko kailanman inauthorize. Sinabi niya na titiyakin niya na mapupunta ako sa bilangguan habang malinis siyang aalis. Hinigpitan ko ang hawak ko sa telepono. Jansen, makinig ka sa akin. Ano man ang mayroon ka, magagamit natin iyon. Mapoprotektahan ka namin. Kailangan kitang makita, Itay, bukas. Tayo lang. Hindi sa bahay mo. Hindi sa kung saan siya maaaring nanonood. Huminto siya. May parke sa Miller Road ang ginagamit natin para maglaro ng catch noong bata pa ako. Magkita tayo roon bandang 2:00. Dadalhin ko ang lahat. Huminto ang linya. Umupo ako sa dilim ng kusina ko, hawak ang parehong telepono. Bukas tanghali, gustong makipagkita sa akin ni Dennis Hernandez sa isang kainan sa 5th Street. Bukas bandang 2:00, gustong makipagkita sa akin ng anak ko sa isang parke sa Miller Road. Dalawang pulong, dalawang pinagmumulan ng impormasyon, dalawang pagkakataon na sa wakas ay intindihin ang buong saklaw ng kinakaharap ko o dalawang trap na idinisenyo upang sirain ako ng lubusan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Umupo ako sa study ko na may parehong telepono sa harap ko, pinag-aaralan ang mga panganib at posibilidad hanggang sa pumasok ang unang kulay abo na liwanag ng bukang liwayway sa mga bintana. Sa umaga, ginawa ko ang desisyon ko. Ang pulong kay Dennis Hernandez ay kailangang maghintay. Ang anak ko ang una. Tinawagan ko si Jansen at sinabi sa kanya na pumunta sa bahay ko sa halip na sa parke. Ang mga security camera ay narito. Ang ebidensya ay narito. Kung may nangyari, magkakaroon ng record. Pumayag siya ng walang argumento, ang boses niya ay walang laman at pagod. Dumating siya bandang 1:00, pumasok sa driveway ko sa isang kotse na hindi ko kilala. Nang lumabas siya, halos hindi ko siya nakilala. Ang anak ko ay tumanda ng 10 taon sa loob ng 2 linggo. Ang damit niya ay gusot, ang buhok niya ay hindi sinuklay, ang maitim na bilog ay nakaukit sa ilalim ng mga mata niya na parang mga pasa. Kumilos siya na parang isang taong naglalakad patungo sa sarili niyang pagpapatupad, bawat hakbang ay mabigat sa takot. Sinalubong ko siya sa pinto at pinapasok siya ng walang salita. Umupo siya sa lamesa sa kusina, ang parehong lamesa kung saan ko natanggap ang balita tungkol kay Marisa, ang parehong lamesa kung saan ko unang sinimulang intindihin ang saklaw ng pagtataksil ni Vivian. Sa loob ng mahabang sandali, wala kaming sinabi. Pagkatapos ay inabot ni Jansen ang bulsa ng jacket niya at inilagay ang isang maliit na USB drive sa ibabaw ng kahoy sa pagitan namin. 6 na buwan na ang nakakaraan, sabi niya, ang boses niya ay halos bulong. Akala ko may affair si Vivian. Nag-install ako ng recording app sa telepono ko, isa sa mga bagay na tumatakbo sa background, automatikong kinukuha ang lahat.
Gusto ko siyang mahuli na may kasamang iba. Gusto ko ng patunay na niloloko niya ako. Tumawa siya ng mapait, isang tunog na walang anumang katatawanan. Ang nakita ko ay mas masahol pa. Itinulak niya ang USB drive patungo sa akin. May daan-daang oras sa loob niyan. Mga pag-uusap sa mga abogado, mga tawag sa telepono sa mga taong hindi ko pa nakikilala, mga diskusyon na ginawa niya noong akala niya ay nag-iisa siya. Noong hindi niya na-realize na malapit ang telepono ko, patuloy na nagre-record. Nanginginig ang mga kamay niya ngayon, nanginginig laban sa tabletop. Itay. Narinig ko ang lahat. Ang lahat ng pinaplano niya, ang lahat ng ginawa niya. Kinuha ko ang USB drive, nararamdaman ang bigat nito sa palad ko, isang napakaliit na object. Sobrang laking kahihinatnan. Play mo, sabi ni Jansen. Kailangan mong marinig ito para sa sarili mo. Naglakad ako papunta sa study ko at isinaksak ang drive sa laptop ko. Sumunod si Jansen, nakatayo sa likod ko habang naglo-load ang mga file. May 12 ng .audio recording, bawat isa ay may timestamp at .label. Nag-click ako sa una. Ang boses ni Vivian ay pumuno sa silid, malinaw, lubusang walang pagsisisi. Mas madali ang matanda kaysa sa inaasahan ko. Ilang buwan pa at maidedeklara natin siyang incompetent. Kapag may guardianship na ako, automatikong magta-transfer ang lahat. Ang bahay, ang mga account, lahat ng iyon. Nag-click ako ng isa pang WAV file. Mas maraming boses ni Vivian, tumatawa sa pagkakataong ito. Masyadong bobo si Jansen para mapansin ang anuman. Naniniwala talaga siya na mahal ko siya. Maiisip mo. Akala niya ay nagtatayo kami ng buhay ng magkasama habang iniibaon ko ang tatay niya. Isa pang AHA file. Si Vivian ay nakikipag-usap sa isang tao sa telepono. Ang tono niya ay businesslike. Naasikaso na ang sitwasyon sa probinsya. Selyado nila ang mga record tulad ng hiniling ko. Walang paraan na ikonekta ang Victoria kay Vivian ngayon. Ibang estado, ibang pangalan, ibang target. Hindi ito mabibigo. Lumingon ako para tingnan ang anak ko. Umiiyak siya ng tahimik, ang mga luha ay umaagos sa mga pisngi niya, ang mga balikat niya ay nanginginig sa pinipigilang pag-iyak. Gusto kong sabihin sa iyo, Itay. Ang mga salita ay lumabas na sira, na bali ng kalungkutan. Araw-araw, gusto ko siyang pigilan, ngunit nalaman niyang naghihinala ako. Sinuri niya ang telepono ko, natagpuan ang app na realize kung ano ang nire-record ko. Pinunasan niya ang mukha niya gamit ang likod ng kamay niya. Sinabi niya sa akin na kung kailanman ay pinagtaksilan ko siya, i-frame niya ako para sa lahat. May mga dokumento siya na may pirma ko, mga utang na hindi ko na naaalala na kinuha ko, mga transfer na hindi ko kailanman inauthorize. Sinabi niya na titiyakin niya na mapupunta ako sa bilangguan habang malinis siyang aalis. Tumayo ako at naglakad patungo sa anak ko. Inilagay ko ang mga kamay ko sa mga balikat niya, nararamdaman kung gaano siya kapayat, kung gaano siya kahina. Gaano nakatagal kanya tinatakot. 3 taon. Tumingin siya sa akin, na may mga matang may pula sa gilid. Simula bago pa man mamatay si inay. Hostage niya ako, Itay. Araw-araw nagigising akong takot sa susunod niyang gagawin. Gabi-gabi nakahiga akong gising, nagtataka kung ito na ba ang araw na sa wakas ay sisirain niya ako. Niyakap ko siya, ang unang tunay na kontak na ibinahagi namin sa loob ng mga taon. Hindi siya mahina. Hindi siya kasabwat. Siya ay isang lalaking sistematikong tinakot ng isang taong pinagkatiwalaan niya, nakulong sa isang bilangguan ng mga pekeng pirma at manufactured evidence. Gumugol ako ng mga linggo sa pagkapuot sa anak ko para sa kanyang katahimikan. Ngayon, naintindihan ko na ang kanyang katahimikan ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na buhay. Legal ang mga recording, sabi ko ng mahina. Ang Pilipinas ay isang one-party consent state. Naroroon ka sa bawat pag-uusap. Ang ebidensiyang ito ay admissible. Tumango si Jansen sa balikat ko. Mayroon pa riyan. Binanggit niya ang isang taong nagngangalang Dennis. Sabi niya, kung kailanman ay nahanap niya ako, gagawin ko lang ang ginawa ko dati. Madaling manipulahin ang mga lalaki. Humila siya pabalik, pinunasan ang mga mata niya. At Itay, may pangalawa siyang telepono, isang nakatago na lock niya. Nakita ko siyang ginagamit ito ng gabi kapag akala niya ay tulog ako. Ang mga contact ay nakalista lang bilang mga inisyal. Walang pangalan. Isinantabi ko ang impormasyong ito. Isa pang piraso ng palaisipan na nag-click sa lugar. Dennis Hernandez, ang lalaking may pot fraud conviction, ang lalaking nagpapadala sa akin ng anonymous na mga babala. Marahil hindi siya kasabwat ni Vivian pagkatapos ng lahat. Marahil siya ay isa pang biktima. Biglang hinawakan ni Jansen ang braso ko, ang mga daliri niya ay naghuhukay sa laman ko, ang mga mata niya ay malawak sa takot. Itay, may isa pa. Noong nakaraang linggo, narinig ko siya sa nakatagong telepono na iyon. Nasa garahe siya, nakikipag-usap sa isang tao.
Hindi ko narinig ang karamihan, pero may nahuli akong ilang salita. Lumunok siya ng mariin. Sinabi niya ang isang bagay tungkol sa pagtatapos ng sinimulan namin. At itay, binanggit niya si inay. Naging yelo ang dugo ko. Ano ang sinabi niya? Bumaba ang boses ni Jansen sa isang bulong na parabang ang pagsasalita ng mga salita ng malakas ay maaaring maging mas totoo. Masyadong malapit na si Marisa. Mabuti na lang at ang kalikasan ang nag-asikaso sa problema na yon. Ang mga salita ni Jansen ay umalingaunggaw sa isip ko matapos siyang umalis. Masyadong malapit na si Marisa. Mabuti na lang at ang kalikasan ang nag-asikaso sa problema na yon. Umupo ako ng nag-iisa sa kusina ko habang humahaba ang mga anino ng hapon, ibinalik ang mga salitang iyon ng paulit-ulit. Sinusuri ang mga iyon mula sa bawat anggulo. Ang asawa ko ay namatay dahil sa cancer. Sigurado ang mga doktor. Ang diagnosis ay kinumpirma ng maraming specialist. At gayunpaman, nagsalita si Vivian tungkol sa pagkamatay ni Marisa na parabang ito ay maginhawa, na parabang nalutas nito ang isang problema. Hindi ko kayang manatili sa takot na iyon. Hindi pa. May isa pa akong pulong na kailangan. Ang kainan sa 5th Street ay isang maliit na lugar, ang uri ng establisimento na nakaligtas sa mga dekada sa pamamagitan ng paghahatid ng malakas na kape at pag-iingat sa sarili nitong negosyo. Dumating ako 15 minuto ng mas maaga at pumili ng isang booth malapit sa likod kung saan mapapanood ko ang pasukan. Ang burner phone ay mabigat sa bulsa ko. Ang bawat instinct ay nagsasabing naglalakad ako sa panganib, ngunit ang bawat piraso ng ebidensiya ay nagsasabing si Dennis Hernandez ay maaaring ang susi sa pag-unawa sa lahat. Pumasok siya eksakto sa tanghali. Nakilala ko siya mula sa mga litrato na ipinakita sa akin ni Ramos, ngunit ang lalaking lumapit sa booth ko ay hindi ang inaasahan ko. Si Dennis Hernandez ay mukhang isang taong inukit mula sa loob, tumanda ng lampas sa kanyang 40 taon. Ang damit niya ay maluwag sa isang pot frame na dating mas malaki. Ang mga mata niya ay nagdadala ng permanenteng anino ng isang taong nakakita ng labis at nagtiwala ng napakaliit. Pumasok siya sa upuan sa tapat ko nang hindi nag-aalok ng kamay niya. Sa loob ng mahabang sandali, tiningnan lang namin ang isa't isa. Dalawang lalaking konektado ng isang babae na nagtangkang sirain kaming dalawa. Salamat sa pagdating ninyo, sabi niya sa wakas. Ang boses niya ay tahimik. Maingat. Ang boses ng isang lalaking natuto. Nasukatin ang bawat salita. Alam kong wala kayong dahilan para magtiwala sa akin. Kung ganon, bigyan mo ako ng isa. Dahan-dahan siyang tumango na parabang wala siyang inaasahan. 7 taon na ang nakakaraan, nakilala ko ang isang babaeng nagngangalang Victoria Turner. Maganda siya, kaakit-akit, lahat ng gusto ko sa isang kasosyo. Nakikinig siya sa akin. Pinadama niya sa akin na mahalaga ako. Sa loob ng 3 buwan, kumbinsido ako na natagpuan ko ang pag-ibig ng buhay ko. Huminto siya, humigpit ang panga niya. 6 na buwan na ang nakakaraan, nasa bilangguan ako para sa plod, na hindi ko ginawa, at nawala siya na dala ang 1 liben ng ipon ko. Sinuri ko ang mukha niya, naghahanap ng mga senyales ng panloloko. Nakakita lang ako ng sakit. May access siya sa lahat, patuloy ni Dennis. Ang mga bank account ko, ang mga credit card ko, ang social security number ko. Ibinigay ko iyon sa kanya ng kusa dahil lubos akong nagtiwala sa kanya. Pagkatapos kong malaman kung ano ang nangyayari, nagbukas siya ng mga credit line. Sa pangalan ko, pinalsipika ang pirma ko sa mga aplikasyon ng utang, naglipat ng pondo sa mga account na hindi ko pa nakita. Ang mga kamay niya ay nagkuyom sa lamesa. Nang komprontahin ko siya, ibinalik niya ang sitwasyon. Pumunta siya sa pulisya na may ebidensiya na niloloko ko siya, mga dokumento na may pirma ko, mga saksi na nagsasabing nakita nila akong nagbabanta sa kanya. Ang kaso ay napakahusay na itinayo na ang sarili kong abogado ay nagpayo sa akin na kumuha ng plea deal. 4 na taon, sabi ko ng mahina. 4 na taon sa bilangguan para sa mga krimen na ginawa niya. Ang boses ni Dennis ay matatag, ngunit narinig ko ang galit sa ilalim nito. Malamig at matiyaga. Ang uri ng galit na hindi nasusunog, ngunit sa halip ay tumitigas sa isang bagay na permanente. Paglabas ko, naglaho si Victoria Turner. Walang forwarding address, walang bakas. Para bang hindi siya kailanman umiral. Paano mo siya nahanap ulit? Hindi ako huminto sa paghahanap. Inabot niya ang jacket niya at naglabas ng isang sirang notebook. Gumugol ako ng 3 taon sa pagsubaybay sa bawat lead, bawat alias, bawat biktima na makikita ko. Maingat siya, Ginoong Reyes. Nagpapalit siya ng pangalan, nagpapalit ng lokasyon, naghihintay ng mga taon sa pagitan ng mga target, ngunit nagkakamali siya, maliliit na pagkakamali, at kinokolekta ko ang mga iyon. Binuksan niya ang notebook sa isang pahina na puno ng mga pangalan at petsa. 6 na buwan na ang nakakaraan, naghahanap ako sa social media para sa anumang bakas ng mukha niya. Noon ako nakahanap ng litrato sa account,
ng anak ninyo, isang wedding picture. Ang babae na nakatayo sa tabi niya ay mas matanda. Iba ang buhok niya, ngunit kilala ko ang mga matang iyon. Kilala ko sila kahit saan. Vivian, sabi ko. Victoria. Tumigas ang boses ni Dennis. Ginawa na niya ito ng hindi bababa sa 4 na beses na alam ko. Iba't ibang pangalan, iba't ibang probinsya, parehong pattern. Target niya ang mga vulnerable na lalaki, ang mga nag-iisa, ang mga matatanda, ang mga desperado sa pag-ibig. Nagtatayo siya ng tiwala sa loob ng ilang buwan, minsan taon. Pagkatapos ay umaatake siya identity theft, financial fraud, maling akusasyon, at kapag may nagtangkang lumaban, ay frame niya sila gamit ang mga dokumento na pinirmahan nila nang hindi binabasa ang fine print. Isinara niya ang notebook at tumingin sa akin ng direkta. Hindi ako pumunta rito para tulungan siya, Ginoong Reyes. Pumunta ako rito para bigyan kayo ng babala at humingi ng tulong ninyo sa pagpigil sa kanya. Bakit ako? Bakit ngayon? Dahil mayroon kayong isang bagay na wala ako. May anak kayong handang testify, laban sa kanya. May, police detective, kayong talagang nag-iimbestiga, at may resources, kayong lumaban. Bahagyang lumapit si Dennis. May isa pa. Isang taong maaaring mas alam pa, kaysa sa akin ang tatay niya. Nakaramdam ako ng gulat. Sinabi niya sa lahat na patay na ang tatay niya. Sinabi niya sa akin ang parehong bagay, ngunit sinubaybayan ko siya, 2 taon na ang nakakaraan. Ang pangalan niya ay Mario Santos. Nakatira siya sa ibang probinsya. Dumilim ang ekspresyon ni Dennis. Dinaya niya rin ito. Ginoong Reyes, ang sarili niyang ama nagnakaw siya ng 2,501,000 at naglaho. Naghintay siya ng mga taon para sa pagkakataon na testify, laban sa sarili niyang anak. Inabot ni Dennis ang jacket niya ulit at naglabas ng isang makapal na Manila folder. Ibinigay niya ito sa lamesa, patungo sa akin. Dahan-dahan ko itong binuksan, matatag ang mga kamay ko sa kabila ng panginginig sa dibdib ko. Sa loob ay may mga litrato, police report, court documents. Mula sa 3 magkakaibang probinsya, mga record ng alias na hindi ko pa narinig. Mga statement mula sa mga biktima na masyadong natakot para magsampa ng kaso at sa ilalim, isang pahina ng papel na natatakpan ng sulat kamay ni Dennis. Dahan-dahan kong binasa ang mga salita, nararamdaman ang bigat ng bawat isa. Ang tunay niyang pangalan ay Victoria Turner. Nagnakaw siya ng mahigit milyong. Mula sa hindi bababa sa 5 biktima, at mapapatunayan ko iyon. Umalis ako sa kainan na may folder, ni Dennis, na nakadiin sa dibdib ko, na parang isang kalasag. Ang ebidensiya sa loob ay kumakatawan sa mga taon ng pagdurusa. Hindi lang sa akin, kundi sa pagdurusa ng bawat taong sinira ni Vivian. VB Billion. 24 staus. 5 biktima. 3 probinsya. At iyon lang ang mga natagpuan ni Dennis. Ilan pa ang target niya? Ilang buhay ang sinira niya bago naglaho sa isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong pangalan, isang bagong hunting ground. Oras na para tapusin ito. Ginugol ko ang susunod na 3 araw sa pagtawag sa telepono at pag-aayos ng mga pulong. Isa-isa, tinipon ko ang mga tao na tumulong sa akin na ibagsak si Vivian. Pulis Ramos, na nag-iimbestiga sa kanya simula pa noong unang pulent, natawag sa 911. Rebecca Torres, ang abogado ko, na nagsimula na maghanda ng mga countersuit laban sa guardianship petition. Dennis Hernandez, na naghintay ng 7 taon para sa pagkakataon na makita ang katarungan na naihahatid. Aling Lydia Cruz, na nakasaksi sa pulong ni Vivian sa hating gabi at handang testify sa nakita niya. At Tita Nora Garcia, tagapag-ingat ng legacy ni Marisa, na nagbantay sa huling regalo ng asawa ko hanggang sa sandaling kailangan ko ito ng lubos. Nagtipon kami sa sala ko noong Huwebes ng gabi. Nakasarado ang mga kurtina. Record ang mga security camera. 6 na taong nagkakaisa sa isang layunin na ilantad ang isang predator na nag-oopera sa mga anino sa loob ng napakatagal na panahon. Ikinakalat ni Rebecca ang ebidensiya sa coffee table ko, ang mga recording ni Jansen, ang documentation ni Dennis, ang financial fraud trail mula sa bangko, ang mga peking pirma sa mga aplikasyon ng credit, ang fabricated evidence mula sa guardianship petition. Idinagdag ni Ramos ang sarili niyang mga file, ang pekeng tawag sa 911, ang mga pagtatangka sa access sa insurance portal, ang mga police report na file ko sa nakaraang 2 linggo. Magkasama, bumuo ito ng isang mosaic ng sistematikong criminal behavior na umabot sa mga taon. Sobra pa ito para sa isang pag-aresto, sabi ni Ramos, pinag-aaralan ang mga nakolektang dokumento. Fraud, identity theft, filing false legal documents, elder financial abuse. Maaari akong magkaroon ng warrant bukas ng umaga. At pagkatapos noon, ano? Ang boses ni Rebecca ay matalas, praktikal.
Aarestuhin siya. Kukuha siya ng mamahaling mga abogado. Magpe-play siya ng biktima. Sinasabi niya na ang ebidensya ay fabricated. Nagsisinungaling ang mga saksi. Ang mga recording ay na-manipulate. Ang kaso ay tatagal sa loob ng mga taon habang nakapiyansa siya, sinisira ang ebidensya at tinatakot ang sinumang maaaring testify laban sa kanya. Umiling siya. Nakita ko na itong nangyari dati. Ang mga taong tulad niya ay alam kung paano gumana sa sistema. Tumahimik ang silid. Naintindihan ng lahat ang katotohanan sa mga salita ni Rebecca. Nakatakas si Vivian sa katarungan ng maraming beses na dati. Frame niya, si Dennis Hernandez nang napakahusay na gumugol siya ng 4 na taon sa bilangguan para sa mga krimen niya. Na-manipulate niya ang anak ko na maging hostage niya. Nag-oopera siya ng walang parusa dahil naintindihan niya ang isang bagay na fundamental tungkol sa kalikasan ng tao. Gusto ng mga tao na maniwala sa pinakamabuti tungkol sa mga mahal nila. Kailangan natin siyang ilantad ang sarili niya, sabi ko ng mahina. Kailangan natin siyang maging incriminate. Sa sarili niya ng lubusan na walang abogado, gaano man kamahal, ang makapagpaliwanag nito. Lumapit si Dennis. Paano mo imumungkahi na gawin iyon? Iniisip ko ito sa loob ng ilang araw, binaligtad ang problema sa isip ko, ang paraan ng dati kong pag-aaral ng structural weakness sa isang disenyo ng tulay. Ang pinakamalaking lakas ni Vivian ay ang kakayahan niyang magmanipula, mangakit, magpakita ng sarili bilang biktima sa bawat sitwasyon. Ngunit ang pinakamalaking kahinaan niya ay malinaw din ang kanyang kasakiman. Umabot siya rito dahil gusto niya ang mga ari-arian ko, ang property ko, ang lahat ng itinayo namin ni Marisa nang magkasama. Hindi siya titigil hanggat wala niya ang lahat ng iyon. Iimbitahan ko siya sa hapunan, sabi ko. Isang reconciliation. Sasabihin ko sa kanya na iniisip ko ang pinakamabuti para sa pamilya. Sasabihin ko na handa akong pag-usapan ang isang compromise. Baka pumirma pa ng ilang dokumento para ilipat ang kontrol ng ilang ari-arian. Tumingin ako sa paligid ng silid sa mga mukha ng mga kaalyado ko. Hindi siya makakapigil. Ang kasakiman niya ang magdadala sa kanya ng direkta sa akin. Dahan-dahang tumango si Ramos. Ikiwire namin ang bahay. Maraming kamera, maraming microphone, lahat ay record, at may timestamp. Pagdating niya, kausapin mo siya. Paaminin mo siya sa ginawa niya. Pasigawin mo siya ng pagbabanta sa kamera. Nandyan ako, sabi ni Jansen. Ang boses niya ay mas matatag kaysa sa narinig ko sa loob ng mga linggo. Play ko ang role ng tapat na asawa sa isang beses pa. Akala niya ay kontrolado pa rin ako, ngunit naka-wire ako. Naglabas si Rebecca ng telepono niya. Nakipag-ugnayan ako sa isa pang taong gustong maging bahagi nito. Mario Santos, ang biolohikal na ama ni Vivian. Tumingin siya sa akin. Naghintay siya ng 15 taon para sa sandaling ito, Franklin. 15 taon simula nang nagnakaw siya ng 2,500,000 milo mula sa kanya at naglaho. Lumilipad siya mula sa ibang probinsya. Gusto niyang tingnan ang anak niya sa mata kapag sa wakas ay humaharap na siya sa kahihinatnan. Ang plano ay naganap sa loob ng susunod na oras. Makikipag-ugnayan si Ramos sa opisina ng prosecutor. Ihanda ang arrest warrant ng maaga, ngunit hawakan hanggat hindi nagiging incriminate si Vivian sa sarili niya sa hapunan. Maghihintay si Dennis sa malapit, handang magbigay ng testimony sa sandaling nasa custody na siya. Magiging available, sina Aling Lydia at Tita Nora bilang mga saksi. Magiging handa na ni Rebecca ang lahat ng legal na paperwork na i-file sa sandaling magawa ang pag-aresto. Lahat ay nasa lugar. Ang trap ay naka-set. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, umupo ako ng nag-iisa sa lamesa sa kusina ko at ginawa ang imbitasyon. Maingat kong pinili ang bawat salita, gumawa ng isang mensahe na makakaakit sa Tam Vanity at kasakiman ni Vivian habang tinatago ang tunay na layunin sa likod ng kahilingan. Mahal na Vivian, sinulat ko, iniibig ko ang tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa ating pamilya. Ang alitan sa pagitan natin ay tumagal na ng matagal. Marahil maaari nating pag-usapan ang isang compromise na nagsisilbi sa interes ng lahat. Handa akong isaalang-alang ang mga opsyon na baka masyado akong mabilis na binaliwala dati. Hapunan sa bahay ko Sabado, bandang 7 p.m. Tapusin natin ito ng mapayapa. Binasa ko ang mensahe ng 3 beses, pagkatapos ay pinindot ang send. Dumating ang tugon sa loob ng 1 oras. Ang mga salita ni Vivian ay kumikinang sa screen ko, tumutulo sa pekeng tamis at bahagyang nakatago na tagumpay. Alam kong babalik ka sa katinoan mo, Franklin. Kita-kita sa Sabado, dumating ang Sabado, na may mabagal na hindi maiiwasan ng isang hatol. Ginugol ko ang umaga sa paghahanda ng bahay, sinusuri ang mga anggulo ng kamera, sinusubukan ang class sound system, na broadcast, ng sariling mga salita ni Vivian pabalik sa kanya.
Tumawag si Rebecca para kumpirmahin na ligtas na nakarating si Mario Santos at naghihintay sa isang hotel sa malapit. Nag-text si Ramos na sabihin na ang mga opisyal niya ay nasa posisyon, naka-park, 2 kalye ang layo, handang kumilos sa signal niya. Manonood si Dennis mula sa kotse niya sa tapat ng kalye, sapat na malapit para pumasok kapag tama ang sandali. Bandang 6:00, lahat ay nasa lugar. Dumating si Jansen ng maaga, maputla ngunit matatag, ang wire ay nakatago sa ilalim ng damit niya. Niyakap niya ako sa pinto, isang tunay na yakap, ang unang tunay na pagmamahal na ibinahagi namin sa loob ng mga taon. Handa ka na ba rito? Tanong ko. Handa na ako sa loob ng 3 taon, sabi niya ng mahina. Hindi ko lang alam kung paano siya labanan hanggang ngayon. Dumating si Vivian eksakto sa 7 dahil hinding-hindi siya nahuhuli kapag naramdaman niya ang tagumpay. Lumakad siya sa pintuan ko na nakasuot ng eleganteng itim, ang makeup niya ay walang kamali-mali, ang ngiti niya ay kumikinang sa pag-asam. Sa likod niya ay may dumating na isang lalaki sa isang mamahaling suwit na may dalang leather briefcase. Ang abogado niya dinala para saksihan ang pagsuko ko at tiyakin na bawat pirma ay legal na binding. Franklin, sabi niya ng mainit, na para bang hindi nangyari ang nakaraang 2 linggo. Salamat sa pagiging makatwiran mo tungkol dito. Alam kong may mga pagkakaiba tayo, ngunit ang pamilya ang pinakamahalaga. Kinuha niya ang dining room table kung saan ako naglagay ng kape at pastries. Magsisimula na ba tayo? Ginampanan ko ang parole ko ng perpekto. Ang pagod na matanda, ang natalong patriarch. Dahan-dahan akong gumalaw, mahina akong nagsalita, hinayaan kong bumagsak ang mga balikat ko sa bigat ng imahinasyong pagod. Tinanggap ko ang mga dokumento na inilagay niya sa harap ko at sinuri ang mga iyon nang nanginginig ang mga kamay, nagtatanong ng mga tanong na alam ko na ang mga sagot. Hinayaan siyang ipaliwanag ang bawat probisyon nang may mapagpalang pasensya. Ang seksyon na ito rito ay naglilipat ng pangunahing decision-making authority, kina Jansen at sa akin, sabi niya, itinuro ang isang paragraph na siksik sa legal na wika. Para talaga ito sa sarili mong proteksyon, Franklin. Masyado ka nang stress, kamakailan. Gusto lang naming tiyakin na alagaan ka. Nakikita ko, sabi ko ng dahan-dahan. At ang isa pang seksyon na ito tungkol sa property. Formalidad lang. Ang bahay ay teknikal na gaganapin sa isang kampaka. Family trust, ngunit maninirahan ka pa rin dito, syempre. Walang magbabago araw-araw. Tumango ako, nagpapanggap na isinasaalang-alang. Ang abogado ay nagbago ng upo nang walang pasensya. Umupo si Jansen sa tabi ng asawa niya, ang mukha niya ay maingat na neutral, ginagampanan ang dot role ng tapat na asawa sa huling pagkakataon. Bago ako pumirma ng anuman, sabi ko, ibinaba ang pen ko. Gusto kong marinig ng lahat ang isang bagay, kumislap ang ngiti ni Vivian. Makinig sa ano? Inabot ko ang bulsa ko at pinindot ang button sa maliit na remote control na dala ko buong gabi. Ang mga nakatagong speaker sa buong silid ay kumalansing at ang sariling boses ni Vivian ay pumuno sa hangin. Mas madali ang matanda kaysa sa inaasahan ko. Ilang buwan pa at maidedeklara natin siyang incompetent. Kapag may guardianship na ako, automatikong transfer, ang lahat. Ang kulay ay umalis mula sa mukha niya. Lumingon siya patungo kay Jansen, ang ba-realization ay sumisikat sa mga mata niya. Ang sarili niyang boses ay patuloy na tumatawa. Ngayon, masyadong bobo si Jansen para mapansin ang anuman. Naniniwala talaga siya na mahal ko siya. Ano ito? Biglang tumayo si Vivian, ang upuan niya ay kumaskas laban sa sahig. Patayin mo iyan. Patayin mo iyan ngayon din. Ngunit patuloy na nagpe-play ang recording, ang mga plano niya ay nakalantad, ang kalupitan niya ay hindi maitatanggi, ang sitwasyon sa probinsya, ang pangalang Victoria, ang contempt na taglay niya para sa lahat ng nasa paligid niya. Lumingon si Vivian patungo kay Jansen, ang mukha niya ay napilipit sa galit. Nire-cord mo ako, ikaw na kaawa-awang, walang gulugod na munting uod. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo, matapos ang lahat ng isinuko ko. Dumamba siya patungo sa kanya, ang mga daliri niya ay nakakurbang parang mga kuko. Sisirain kita. Titiyakin ko na mabubulok ka sa bilangguan habang buhay. Vivian, kalmado kong sinabi ang pangalan niya, pinuputol ang galit niya. O dapat kong sabihin, Victoria. Natigilan siya. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Dennis Hernandez sa silid, ang mga mata niya ay nakakulong sa babae na nagnakaw ng 4 na taon ng buhay niya. Kumusta, Victoria? Naaalala mo ako? Nadatla si Vivian pabalik, halos matumba ang lamesa. Ang abogado niya ay nakatayo ng natigilan, malinaw na walang ideya kung ano ang napuntahan niya. Dennis, bulong niya. Paano ka? Bago siya matapos, bumukas ulit ang pinto. Isang matandang lalaki ang pumasok, may pilak na buhok, nakalantad sa panahon, ngunit nakatayo ng tuwid sa dignidad ng isang taong naghintay ng napakatagal na panahon para sa sandaling ito. Kumusta, sweetheart? Sabi ni Mario Santos ng tahimik. 15 taon na.
Naniniwala ako na mayroon kang isang bagay na pagmamayari ko. Ang composure ni Vivian ay lubusang nabasag. Tumingin siya sa paligid ng silid ng ligaw, naghahanap ng isang ruta ng pagtakas, walang nakita. Ang kanyang maingat na itinayong mundo ay gumuguho sa paligid niya. Ang bawat kasinungalingan ay nalantad, ang bawat alias ay alam, ang bawat biktima ay nagtipon upang maging saksi sa kanyang pagkawasak. Dumamba siya patungo sa likod na pinto. Nandyan na si Pulis Ramos, lumalabas mula sa kusina, ang mga posas ay kumikinang sa ilaw ng lampara. Dalawang uniformed officer ang naka-flank sa kanya. Victoria Turner, kilala rin bilang Vivian Reyes, inaresto ka para sa fraud, identity theft, elder financial abuse, at filing false legal documents. Ang boses niya ay kalmado, profesional, pinal. May karapatan kang manahimik. Ang metal ay nag-click sa paligid ng mga pulso niya. May nabasag sa loob niya. Pagkatapos ay tuluyan ng bumagsak ang mask na nagpapakita ng nilalang sa ilalim. Sa tingin mo, tapos na ito? Sigaw niya, nagpupumiglas laban sa hawak ng opisyal. Sisirain ko kayong lahat. Susunugin ko ang lahat sa lupa. Ako'y, naputol ang boses niya habang dinadala siya sa pintuan. Ang mga banta niya ay natunaw sa hangin ng gabi. Sa biglang katahimikan na sumunod, narinig kong umiiyak si Jansen. Bumagsak siya sa isang upuan, ang ulo niya ay nasa mga kamay niya, ang mga balikat niya ay nanginginig sa pag-iyak na, tila nagmumula sa kung saan malalim at nasugatan. Naglakad ako sa kanya at inilagay ang kamay ko sa balikat niya. Tapos na, anak, sabi ko ng mahina. Sa wakas, ay tapos na. Ang istasyon ng pulisya ay maliwanag sa fluorescent light at mabigat sa amoy ng lumang kape. Umupo ako sa isang upuan na plastik sa labas ng interview room, nanonood sa bintana habang nagbibigay si Mario Santos ng statement niya sa mga detective. Ang boses niya ay matatag, ngunit nakita ko ang bigat ng 15 taon na bumabagsak sa mga balikat niya sa bawat salita na sinasabi niya. Inayos ni Ramos na mapanood ko. Sabi niya, karapat-dapat, akong makarinig ng buong kwento. Victoria ang pangalan niya noong anak ko siya. Sabi ni Mario, ang mga kamay niya ay nakatiklop sa metal na lamesa sa harap niya. Palagi siyang matalino. Masyadong matalino siguro. Nakikita ang mga tao na parang gawa sa salamin. Huminto siya, nakatitig sa isang bagay na hindi nakikita sa dingding. 15 taon na ang nakakaraan, pumunta siya sa akin at sa nanay niya, humihingi ng tulong. Sabi niya, may problema siya, kailangan ng pera para magsimulang muli. Ibinigay namin sa kanya ang lahat ng naipon namin, $1,500,000. Ang detective, sa tapat niya ay nagtala ng walang paggambala. Sa loob ng 2 buwan, pinalsipika niya ang pirma ko sa 3 magkahiwalay na aplikasyon ng utang. Inalisan ng laman ang natitira sa retirement account namin, nagbukas ng mga credit card sa pangalan ng asawa ko. Ang boses ni Mario ay bahagyang pumutok. Pagkatapos naming malaman kung ano ang ginawa niya, naglaho si Victoria, nagpalit ng pangalan, lumipat sa ibang probinsya. Hindi nakabawi ang asawa ko mula sa pagtataksil. Namatay siya 4 na taon na ang nakakaraan, nagtatanong pa rin sa akin kung bakit ginawa ito sa amin ng anak namin. Pinanood ko ang mukha niya sa glass. Hindi ito isang lalaking nagpe-perform ng kalungkutan. Ito ay isang lalaking nabuhay dito nang matagal na naging bahagi ito ng kanyang mga buto. Ang totoo, masyado ko siyang tinuruan. Tumingin si Mario ng direkta sa detective, ngayon ang mga mata niya ay malinaw at hindi nanginginig. Maliit na con artist. Ako noong mas bata ako. Walang marahas, mga plano lang at scam, ang uri ng bagay na ginagawa mo kapag bata ka at bobo, at akala mo hindi naaangkop sa iyo ang mga patakaran. Nang magpakita si Victoria ng aptitude, para sa pagbasa sa mga tao, para sa pag-unawa kung ano ang gusto nilang marinig, akala ko tinuturuan ko siyang mabuhay. Dahan-dahan siyang umiling. Sa halip, gumawa ako ng isang monster. At nang ginamit niya ang mga skill na iyon laban sa sarili niyang pamilya, alam kong nabigo ako bilang isang ama sa pinakamasamang paraan. Inabot niya ang folder sa tabi niya at nagsimulang maglabas ng mga dokumento, mga court record mula sa probinsya na nagpapakita ng pagnanakaw, financial statement na may pekeng pirma niya. Lumang mga litrato ni Victoria sa ilalim ng mga pangalan na hindi ko pa narinig, Sarah Mitchell, Jennifer Walsh, Victoria Hernandez. Sa bawat litrato, bahagya siyang mukhang iba. Ibang kulay ng buhok, ibang style, ngunit ang mga mata ay palaging pareho. Malamig, mapagkalkula, matiyaga. Maingat na tinipon ng detective ang mga dokumento. Ginoong Santos, handa ba kayong testify sa lahat ng ito sa korte? Naghintay ako ng 15 taon para sa pagkakataong iyon, sagot ni Mario. Araw-araw simula nang nawala siya, naghihintay ako. Matapos ang PICU interview, dinala ako ni Ramos sa isang conference room kung saan nakikipagkita si Rebecca Torres sa isang federal prosecutor na nagngangalang David Chen. Nakakalat sa lamesa ang pinagsamang ebidensiya mula sa lahat ng 3 kaso. Ang documentation ni Dennis mula sa probinsya.
Ang mga record ko mula sa Maynila. Ang mga file ni Mario mula sa ibang probinsya. Magkasama, bumuo sila ng isang pattern na napakalinaw na kahit ang pinaka-skeptical na jury ay walang pagpipilian kundi makita ito. Binabago nito ang lahat, sabi ng prosecutor, pinag-aaralan ang mga nakolektang file. Ang nagsimula bilang elder financial exploitation ay isa ng multi-state criminal enterprise. Wire fraud sa iba't ibang probinsya, identity theft sa hindi bababa sa 3 jurisdiction, conspiracy na gumawa ng financial crimes. Mga federal charges. Ito. Tumango si Rebecca. Ano ang ibig sabihin yan para sa sentencing? Kung convicted sa lahat ng kaso, umaabot siya sa 20 hanggang 30 taon, posibleng mas marami pa depende sa kung ano pa ang matutuklasan namin sa panahon ng discovery. Isinara niya ang folder at tumingin sa akin. Ginoong Reyes, ang documentation lang ng asawa ninyo ay sapat na sana para magtayo ng kaso. Kung pinagsama sa lahat ng iba pa, hinding-hindi na mananakit si Victoria Turner ng sinuman. Dinala ako ni Ramos sa holding area kung saan si Vivian ay pinoproseso para sa transfer sa federal custody. Nakaupo siya sa likod ng isang glass partition, ang eleganteng damit niya ay napalitan ng isang orange na jumpsuit, ang perpekto niyang makeup ay pahid mula sa oras ng interrogation. Nang makita niya ako, nanaro ang mga mata niya sa purong galit. Tumayo si Ramos sa tabi ko at inihatid ang balita ng walang emosyon. Ang mga biktima ninyo ay nagkita-kita, binibining Reyes, si Dennis Hernandez mula sa probinsya, ang sarili ninyong ama, si Mario Santos, mula sa ibang probinsya, si Francisco Reyes, mula sa Maynila. Ang bawat isa sa kanila ay handang testify. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na lumubog. Hinding-hindi ka na mananakit ng sinuman. Walang sinabi ni Vivian, ngunit may nakita akong nagbago sa likod ng mga mata niya. Hindi pagsisisi, hindi takot, isang bagay na mas malapit sa disbelief, na para bang hindi pa rin niya maintindihan na ang kanyang maingat na itinayong mundo ay gumuho ng lubusan. Umalis ako sa istasyon ng pulisya habang lumulubog ang araw, pininturahan ang langit ng Maynila sa mga kulay ng orange at pula. Naghihintay sa akin si Mario Santos sa parking lot, nakasandal sa rental car niya. Franklin, sabi niya, inabot ang kamay niya. Gusto kong magpasalamat sa lahat. Mahigpit kong inabot ang kamay niya. Lahat tayo ay naglaro ng ating bahagi. May dapat kang malaman. Inabot ni Mario ang jacket niya at naglabas ng isang sirang envelope. Kinontak ako ng asawa mo 2 taon na ang nakakaraan, si Marisa. Nakita niya ang pangalan ko. Sinubaybayan ako kahit papaano. Nagsimulang magtanong tungkol kay Victoria. Ibinigay niya sa akin ang envelope. Nagtatayo siya ng kasong ito bago pa man siya magkasakit. Franklin nangongolekta ng ebidensiya, kumokonekta sa mga biktima. Ngumiti siya ng malungkot. Napakagandang babae ang pinakasalan mo. Tiningnan ko ang envelope sa mga kamay ko. Ang sulat kamay ni Marisa sa harap. Mga tanong na inihanda niya. Mga lead na sinundan niya. Kahit namamatay, lumalaban siya para sa akin. Nang gabing iyon, nag-iisa sa tahimik kong bahay, bumalik ako sa fireproof box na dinala sa akin ni Nora. Sa pinakailalim, sa ilalim ng lahat ng mga dokumento at recording, nakakita ako ng isa pang item na hindi ko napansin dati. Isang maliit na sealed envelope, nahiwalay sa iba, na may sulat kamay ni Marisa sa harap. Buksan mo ito kapag tapos na talaga, hindi bago. Hinawakan ko ito sa loob ng mahabang panahon, nararamdaman ang bigat ng mga salita niya, ang pangako ng boses niya sa isang huling pagkakataon. Pagkatapos ay inilagay ko ito sa nightstand ko at pinatay ang ilaw. Bukas, sa wakas ay babasahin ko ang huling mga salita ng asawa ko. Nagsimula ang paglilitis noong Lunes ng umaga sa huling bahagi ng Oktubre, 3 buwan matapos ang pag-aresto kay Vivian. Ang courtroom ay mas maliit kaysa sa inaasahan ko, may wood-paneled at solemne, puno ng tahimik na tensyon ng mga taong naglakbay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang saksihan ang katarungan na sa wakas ay naihahatid. Umupo si Dennis Hernandez sa harap na potro, sa likod ng lamesa ng prosecutor. Umupo si Mario Santos sa tabi niya. Nagkasama sina Aling Lydia at Tita Nora, ang mga mukha nila ay seryoso, ngunit determinado. At umupo si Jansen sa tabi ko, maputla at tahimik, handang testify, laban sa babae na minsan niyang ipinangako na mamahalin habang buhay. Ang paglilitis ay tumagal ng 3 araw. 3 araw ng ebidensiya na labis na kahit ang mamahaling defense attorney ni Vivian ay hindi ito kayang gawing isang bagay na inosente. Ako ang unang saksi na tinawag. Inilarawan ko ang tawag sa telepono bandang 2 a.m. Ang binulong na mga salita na narinig ko ang pekeng medikal na emergency na idinisenyo upang kumuha ng A1,000,000 mula sa isang nagdadalamhating balo. Ipinaliwanag ko ang fraudulent credit applications, ang mga pekeng pirma, ang sistematikong pagtatangka na alisan ng laman ang lahat ng itinayo namin ni Marisa ng magkasama.
Ginabayan ako ng prosecutor sa bawat piraso ng ebidensiya ng may methodical precision, at sinagot ko ang bawat tanong sa matatag na boses ng isang lalaking gumugol ng 40 taon sa pagtatayo ng mga bagay na idinisenyo upang makayanan ang presyon. Sunod na umakyat sa stand, si Dennis Hernandez. Ang testimony niya ay nagwawasak. Inilarawan niya ang pakikipagkita kay Victoria Turner 7 taon na ang nakakaraan, umibig sa kanyang charm at kagandahan, nagtiwala sa kanya ng kanyang ipon at kanyang kinabukasan. Ipinaliwanag niya kung paano niya siya in-frame para sa fraud gamit ang mga dokumento na pinirmahan niya ng hindi binabasa, kung paano siya gumugol ng 4 na taon sa bilangguan para sa mga krimen na ginawa niya, kung paano niya nawala ang lahat ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pananampalataya, at one-human connection, dahil sa isang babae na tumitingin sa ibang tao bilang wala ng iba kundi mga resource na gagamitin. Nang tawagin si Mario Santos para testify, tuluyan ng tumahimik ang courtroom. May isang bagay na natatanging kakilakilabot sa panonood ng isang ama na kinokondena ang sarili niyang anak. Hinding-hindi nag-alinlangan ang boses ni Mario habang inilarawan niya ang pagkabata ni Victoria, ang kanyang maagang mga senyales ng manipulation, ang mga skill na walang isip niyang tinuro sa kanya. Iniisip na inihahanda niya siya para sa isang mahirap na mundo. Isinalaysay niya ang pagnanakaw niya sa kanyang retirement savings, ang pag-iwan niya sa kanyang namamatay na ina, ang kanyang ganap na kawalan ng pagsisisi para sa pagkawasak na iniwan niya. Nang matapos siya, may ilang juror ang nagpupunas ng mga mata nila. Ngunit ang testimony ni Jansen ang nagpako sa kapalaran ni Vivian. Naglakad ang anak ko sa witness stand na may bigat ng 3 taon ng takot na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Konekta niya ang telepono niya sa audio system ng courtroom at i-play ang recording matapos ang recording ng sarili niyang boses ni Vivian. Ang kanyang mga plano na ipadeklara akong incompetent. Ang kanyang contempt para kay Jansen mismo. Ang kanyang mga diskusyon ng nakaraang mga biktima, nakaraang mga pagkakakilanlan, nakaraang mga pagtakas. Ang bawat recording ay may timestamp at authenticated, legal na nakuha sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Imposibleng baliwalain o ipaliwanag. Sinubukan ng abogado ni Vivian ang bawat depensa na maiisip. Mental illness, coercion, ng hindi pinangalanang mga kasabwat, pagkakamali, at miscommunication. Iminungkahi niya na si Dennis Hernandez ay isang mapait na ex-lover na gumagawa ng ebidensiya. Ipinahiwatig niya na si Mario Santos ay may sarili niyang mga dahilan para gusto ng paghihiganti laban sa kanyang anak. Nagtalo siya na ang mga recording ni Jansen ay na-edit o kinuha sa labas ng context. Nakita ng jury ang bawat dahilan. Sa ikatlong araw, ibinalik nila ang kanilang hatol sa loob ng wala pang 2 oras. Guilty, sa lahat ng kaso, elder financial exploitation, fraud, identity theft, filing false legal documents, making false emergency reports. Ang salitang guilty ay umalingaw sa courtroom ng 5 beses, isa para sa bawat kaso. Ang bawat pag-uulit ay isa pang pako sa kabaong ng kalayaan ni Vivian. Ang hatol ng hukom ay malubha. 2 taon sa bilangguan na walang posibilidad ng parole, sa loob ng hindi bababa sa 8 taon. Restitution, sa lahat ng biktima na umaabot sa 22,500,000. Permanenteng o restraining order na nagpoprotekta sa akin, kina Jansen, Dennis, at Mario Santos. At sa pagtatapos ng kanyang by-state sentence, haharap siya sa federal charges para sa wire fraud at interstate identity theft na maaaring magdagdag ng 1 pang dekada sa kanyang pagkakakulong. Habang bumabagsak ang gavel, pinanood ko ang mukha ni Vivian. Sa loob ng mga taon, nagsusuot siya ng mga mask, ang tapat na manugang, ang nag-aalalang asawa, ang biktima ng sitwasyon. Ngunit sa sandaling iyon, habang lumulubog sa kanya ang realidad ng kanyang hatol, bumagsak ang bawat mask. Ang natira ay hindi galit o pagsuway. Ito ay isang bagay na mas maliit, isang bagay na nabasag. Isang babae lang na humaharap sa kahihinatnan ng isang buhay ng kalupitan. Sa wakas ay naintindihan na walang planong sapat na matalino, walang manipulation, na sapat na skilled, para makatakas sa nararapat sa kanya. Dinala nila siya palayo ng nakaposas. Hindi siya lumingon, natagpuan ako ni Jansen sa Kapla hallway ng courthouse matapos basahin ang hatol. Pula ang mga mata niya mula sa pag-iyak, nanginginig ang mga kamay niya sa tabi niya. Sa loob ng mahabang sandali, tumayo lang kami roon. Ama at anak, hiwalay ng mga taon ng katahimikan at manipulation at takot. Itay, pumutok ang boses niya sa iisang syllable. Humihingi ako ng paumanhin. Sobrang humihingi ako ng paumanhin para sa lahat. Para sa hindi pagsasabi sa iyo ng mas maaga. Para sa hindi pagiging sapat na malakas para pigilan siya. Para sa bawat pagkakataon na pinili ko siya kaysa sa iyo dahil masyado akong natakot na gumawa ng anuman. Tiningnan ko ang anak ko. Nakita ko ang batang tinuruan kong magbisikleta.
Ang teenager, na humingi sa akin ng payo tungkol sa mga babae, ang binata na tumayo sa tabi ko sa libing ni Marisa, masyadong manhid para umiyak. Nakita ko ang lahat ng taon na nawala namin sa lason ni Vivian, lahat ng sandali na hinding-hindi na maibabalik. Ngunit nakita ko rin ang lalaking nakahanap ng tapang na ay, record, ang mga krimen ng sarili niyang asawa. Ang lalaking naglagay sa panganib ng lahat para bigyan ako ng ebidensiya na kailangan ko. Ang lalaking tumayo sa courtroom na iyon at testify, laban sa taong tumakot sa kanya sa loob ng 3 taon. Niyakap ko siya. Bumagsak siya sa akin, umiiyak na parang bata. At niyakap ko siya sa paraang ginawa ko noong maliit siya at natatakot sa mga bagyo. Magtatayo tayo ulit, sabi ko ng mahina. Magkasama. Iyan ang gusto ng nanay mo. Nang gabing iyon, umupo ako ng nag-iisa sa lamesa sa kusina ko habang lumulubog ang huling liwanag ng araw sa labas ng bintana ko. Naghihintay ang huling envelope ni Marisa sa harap ko, malambot ang papel sa edad, ang sulat kamay niya ay masakit na pamilyar. Dala ko ito sa buong paglilitis, naghihintay para sa sandaling ito, naghihintay hanggang sa tapos na talaga, nanginginig ang mga kamay ko, habang binabasag ko ang pinail. Sa loob, ang sulat kamay niya, ang boses niya sa isang huling pagkakataon. Ang liham ay nakasulat sa paboritong stationery ni Marisa, ang maputlang asul na papel na ginamit niya para sa bawat mahalagang mensahe sa buong kasal namin. Mas mahina ang sulat kamay niya kaysa sa naalala ko, ang mga letra ay bahagyang hindi pantay, ngunit hindi maikakaila na kanya. Halos marinig ko ang boses niya habang binabasa ko. Mahal kong Franklin, nagsimula siya. Kung binabasa mo ito, ginalingan mo. Pinrotektahan mo ang sarili mo. Pinrotektahan mo ang pamilya natin. Alam ko palagi na mayroon kang lakas na ito sa loob mo. Kailangan mo lang ng pahintulot na gamitin ito. Kailangan kong huminto at punasan ang mga mata ko bago ako magpatuloy. Ginugol ko ang buong kasal natin sa panonood sa iyo na nagbibigay at nagbibigay, hinding-hindi humihingi ng anumang kapalit. Iyan ang isa sa mga bagay na pinakamamahal ko sa iyo. Ang iyong pagkabukas palad, ang iyong kabaitan, ang iyong paniniwala na kung ipapakita mo lang sa mga tao ang sapat na biyaya, sa huli ay magiging karapat-dapat sila rito. Ang susunod na mga salita ay underline, mahirap na nakadiin sa papel. Maganda iyan, mahal ko, ngunit mapanganib din iyan. Ang kabaitan na walang hangganan ay isang paanyaya na gamitin. Ngayon, alam mo na kung paano maging mabait at malakas. Sobrang ipinagmamalaki kita. Sinubaybayan ko ang mga salita niya gamit ang dulo ng daliri ko, nararamdaman ang bahagyang indentation kung saan dumaganan ang pen niya sa pahina. Kahit namamatay, iniisip niya ako. Kahit sa kanyang huling mga linggo, inihahanda niya ako para sa isang labanan na alam niyang kailangan kong labanan ng nag-iisa. Nagpatuloy ang liham sa susunod na pahina. Huwag mong isara ang puso mo, Franklin. Alam ko kung gaano kaakit-akit ang gagawin mo matapos ang lahat ng ginawa ni Vivian. Ang magtayo ng mga pader, ang maghinala sa lahat, ang magpasya na ang tiwala ay masyadong mahal para ipagsapalaran ulit. Ang sulat kamay niya ay bahagyang naging mas matatag dito, na para bang nagtipon siya ng lakas niya para sa huling mga tagubilin na ito. Pero iyan ay magiging pagpapanalo sa kanya sa ibang paraan. Huwag mong ibigay sa kanya ang kapangyarihang iyon. Kailangan ni Jansen ang tatay niya ngayon ng higit kaysa kailanman. Alam kong binigo ka niya. Alam kong hinayaan niya ang takot na maging mahina siya noong dapat ay malakas siya. Pero anak pa rin natin siya, Franklin, ang batang pinalaki natin, ang bata na minahal natin bago pa man pumasok si Vivian sa buhay natin. Hayaan mo siyang kumita ng daan pabalik. Maging matiyaga. Maging matatag, ngunit iwanan mo ang pinto na bukas. Bumalik ako sa huling pahina. Ang sulat kamay dito ay mas nanininig, sinulat marahil sa kanyang huling mga araw kung saan kahit ang paghawak ng pen ay nangangailangan ng napakalaking pagsisikap. At ikaw, mahal ko, mabuhay ka, talagang mabuhay ka. Magtanim ng hardin. Palagi akong gusto ng mga rosas sa likod ng bakod, ang mga dilaw na amoy pulot. Basahin ang mga aklat na ipinagpapaliban mo. Magbiyahe sa mga bundok na palagi nating pinag-uusapan. Isang maliit na paghinto sa pagsulat, pagkatapos ay baka makahanap ka pa ng pag-ibig ulit balang araw. May basbas kita. Palagi kong ginawa, gusto kong maging masaya ka, Franklin. Iyan lang ang palagi kong gusto. Pumirma siya ng simple. Forever yours, Marisa. Umupo ako sa lamesa sa kusina na iyon, hanggang sa lumabas ang mga bituin, binabasa ang mga salita niya over and over, hinahayaan ang mga iyon na bumaha sa akin na parang tubig sa tuyong lupa. Alam niya, naghanda siya. At kahit mula sa kabila ng libingan, ginagabayan pa rin niya ako, minamahal pa rin niya ako, ipinapakita pa rin niya sa akin ang daan pasulong. Ang mga buwan na sumunod ay hindi madali, ngunit mapayapa ang mga iyon. Ang trust na itinatag ni Marisa ay nagprotekta sa lahat ng itinayo namin ng magkasama. Ang bahay ay nanatiling akin, ligtas mula sa anumang hinaharap na mga plano, isang kuta ng legal na proteksyon na walang predator ang makakapasok.
Pinalitan ko ang mga lock-in, update, ang security system, at nagtanim ng mga dilaw na rosas sa likod ng bakod tulad ng gusto niya. Namulaklak ang mga iyon sa tagsibol, pinupuno ang bakuran ng amoy ng pulot. Sinimulan namin ni Jansen ang aming mabagal na paglalakbay pabalik sa isa't isa. Mga hapunan ng linggo, sa una ay awkward at pinilit, dalawang lalaki na nakalimutan kung paano magsalita ng walang babae na nagsasalin sa pagitan nila. Ngunit unti-unti, naging mas maikli ang mga katahimikan. Humaba ang mga pag-uusap. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga plano na magsimulang muli, na itayo ulit ang kanyang karera at ang kanyang reputasyon nang walang anino ni Vivian na nakabitin sa kanya. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa liham ni Marisa, tungkol sa kanyang pananampalataya na maaari siyang maging ang lalaking palagi niyang pinaniwalaan. Hindi kami nag-usap tungkol sa pagpapatawad. Hindi namin kailangan. Ang pagpapatawad ay isang bagay na lumaki sa mga espasyo sa pagitan ng mga salita, pinagyayaman ng presensya at pasensya at oras. Huminto si Aling Lydia Cruz tuwing Huwebes na may pie, karaniwang, apple, paminsan-minsan pecan. Umupo kami sa porch ko at pinanood ang paglubog ng araw at nag-usap tungkol kay Marisa, pinanatili ang alaala niya na buhay sa maliit at ordinaryong paraan na sa huli ay nagiging kalungkutan. Nagdala si Tita Nora Garcia ng mga bulaklak para sa hardin ni Marisa minsan sa isang buwan. Palaging may ibang bagay, palaging may maganda. Sabi niya, iyon ang gusto ni Marisa. Tumawag si Dennis Hernandez paminsan-minsan mula sa probinsya kung saan siya bumalik upang itayo ulit ang kanyang buhay. Ang pera sa settlement mula sa restitution ni Vivian ay nagbigay daan sa kanya na magsimulang sariwa na ituloy ang karera na ninakaw ng pagtataksil niya mula sa kanya. Hindi kami madalas mag-usap, ngunit kapag ginawa namin, mayroong isang bond sa pagitan namin na hindi nangangailangan ng paliwanag. Kami ay mga survivor ng parehong bagyo. Nagpadala ng liham si Mario Santos 6 na buwan matapos ang paglilitis. Nakipagkasundo na siya sa kapalaran ng kanyang anak, sabi niya. Hindi pagpapatawad, kundi pagtanggap. Nagpasalamat siya sa akin sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataon na sa wakas ay isara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Sumulat ako pabalik at sinabi sa kanya na sinimulan ni Marisa ang trabaho ng matagal bago ko pa man nalaman na kailangan itong gawin. Kami ay tinatapos lang ang sinimulan niya. Isang gabi sa huling bahagi ng tag-init, tumayo ako sa porch ko, pinanood ang langit ng Maynila na nagiging ginto at pula at lila sa paglubog ng araw. Ang mga dilaw na rosas ay namumulaklak sa tabi ng bakod. Ang hardin ni Marisa ay yumayabong. Sa loob, ang bahay ay tahimik at malinis at ganap na akin. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga taon, natulog ako sa buong gabi. Hindi dahil naging ligtas ang mundo. Hinding-hindi naging ligtas ang mundo. Palagi may mga predator, tulad ni Vivian, mga taong nakikita ang kabaitan bilang kahinaan at tiwala bilang pagkakataon. Ngunit may natutunan ako sa pagsubok ng kakilakilabot na taon na iyon. Isang bagay na sinubukan ni Marisa na ituro sa akin sa buong kasal namin. Ang kabaitan na walang hangganan ay isang paanyaya na gamitin. Ngunit ang kabaitan na may hangganan, iyan ay tinatawag na karunungan. At ang karunungan, natutunan ko, ay ang pinakamabuting paghihiganti sa lahat.